Kabanata 541. Pagpasok sa lungsod. Habang dahan-daang lumalakad palabas ang mga tao ng Soul Refining Tribe, bigla may isang lumuhod, at kalaunan, ang bawat miyembro ng tribo ay lumuhod sa direksyon na pinagmula ni Wang Lin. Sa kanilang mga puso, si Wang Lin ay ang ninuno ng buong Soul Refining Tribe. Habang siya ay naruroon, hindi kailanman matitinag ang Soul Refining Tribe. Lumuluhod din si Uyang Hua. Ang mga nakaraang 4 na taon ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang kanyang pagpapalago ng kakayahan ay tumaas na parang isang ulap sa langit sa mga nakaraang taon, at lahat ng ito ay tila isang panaginip para sa kanya. Habang tinitingnan ng higit sa 5,000 miyembro ng tribo sa likod niya, ang tanging salitang magagamit ni Uyang Hua para ilarawan ang nararamdaman niya kay Wang Lin ay respeto. Si Wang Lin ay lumakad na patuloy at dahan-daang nawala mula sa paningin ng lahat, ngunit walang isa man ang tumayo. 5 kilometro mula sa Soul Refining Sect, hinampas ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at isang gintong purpurang liwanag ang lumabas. Ito ay naging isang dambuhalang hayop na may katawan na 30 talampakan ng lapad, na may gintong purpura na kulay, at ang matalim nitong bibig ay napakabigat. Ito ay ang Mosquito Beast. Nagising ito kalahating taon na ang nakalipas, kaya't napalakas ito ng malaki. Sa ngayon, kahit isang normal na Soul Formation Cultivator ay hindi kayang talunin ito. Ipinagkalkula ni Wang Lin na ang Mosquito Beast ay kasing lakas na ng isang peak late-stage Soul Formation Cultivator. Bukod sa Golden Spirit Root, may kinalaman din ito sa dugo ng hayop. Sa ngayon, may isang aura ng Beast King na dahan-daang lumalawak mula sa katawan nitong gintong purpura. Kung hindi titigan ng mabuti, mahirap makita ang o-ring ito. Ayon sa mga alaala ng Ancient God na si Tusi, ang mga hayop na ito ay hindi namumuhay ng mag-isa kundi sa mga pangkat. Kung sila ay nabubuhay sa mga pangkat, tiyak ay may leader. Ang hayop na ito ay nag-i-evolve sa direksyon ng pagiging leader. Gayunpaman, malayo pa ito sa pagiging ganap na leader. Dapat sabihin na ang Mosquito Horde mula sa mga alaala ay isang bagay na kinatatakutan at iniiwasan ni Ancient God Tusi. Paglabas ng Mosquito Beast, agad itong umatungal ng isang matalim na tunog. Ang tunog na iyon ay umalingaw sa buong kalupaan at agad na nagdulot ng pagpapalab ng mga mukha ni na 13 at Hu Pao. Maliwanag na, sa kanilang pagpapalago, hindi nila kayang tiisin ang nakasusok na lakas ng tunog na iyon. Matapos umatungal, lumapag ang Mosquito Beast sa tabi ni Wang Lin at nagsimulang kuskusin siya gamit ang bibig nito na parang gusto itong pasayahin. Si Wang Lin ay bahagyang ngumiti at kinuskos ang mosquito bago tumalon at lumapag sa likod nito. Pagkatapos ay kalmado niyang sinabi, pumunta rin kayong dalawa. Hinampas ni 13 ang kanyang mga ngipin. Lihim niyang iniisip na hindi siya dapat magpahiyang harapin ang ninuno at tumalon. Pagbaba niya, isang malamig na aura ang pumasok sa kanyang mga paa. Wala nang epekto sa kanya ang body refining technique sa malamig na aura na ito, kaya't naramdaman niyang sumakit ang buong katawan niya. Kung hindi dahil sa kanyang determinasyon, tiyak ay gumuho na siya. Pagkatapos makita ni Hu Pao ang ginawa ni 13, hindi siya papahuli at tumalon din. Nang bumaba siya, pumasok din sa kanyang katawan ang malamig na aura. Matapos magtagumpay sa pagtitiis sa malamig na aura, napilitan siyang ngumiti. Iniisip niyang talagang malakas ang ninuno dahil ang isang hayop na pinalakas ni Wang Lin ay napaka-nakakatakot na. Pagkatapos makita ni Wang Lin ang mga pagpapakita ni na 13 at Hu Pao, ngumiti siya ng may halong paghanga sa mga mata. Isang iniisip lamang, ang Mosquito Beast ay dumaan na parang kidlat. Ang malalakas na hangin ay agad na sumalubong sa kanilang tatlo. Wala itong epekto kay Wang Lin. Sa katunayan, napakasarap ng pakiramdam niya. Samantalang sina 13 at Hu Pao ay pakiramdam nila ay tinatamaan sila ng isang malakas na bagyong hangin. Kung hindi sila magtutok, siguradong mapapalayo sila. Si 13 ay umungol ng mababa habang mabilis niyang pinaikot ang lahat ng demonic spiritual energy sa katawan niya upang patuloy na gamitin ang body refining technique upang labanan ang hangin. Ginawa rin ito ni Hu Pao habang isinara ang mata at ginamit ang demonic spiritual energy sa katawan niya upang labanan ang hangin. Ang lugar na ito ay 15 milyong kilometro mula sa Ancient Demon City, kaya't kakailanganin ng Mosquito Beast ng ilang oras upang makarating doon. Hindi nagmamadali si Wang Lin, kaya't hindi niya ginamit ang celestial spiritual energy sa katawan niya para gamitin ang greater teleportation skill. Habang ang Mosquito Beast ay dumadaan sa kalangitan, bawat tribo na nadaanan nito ay inaktibo ang kanilang protection formation. Sa kanilang mga mata, ang Mosquito Beast ay napakalakas. Nagsimula pa itong gumawa ng mga sonic booms habang lumilipad sa kalangitan. Ang malalakas na tunog na nagmumula rito ay parang kulog na bumabagsak mula sa langit, na nagdudulot ng isang nakakagulat na eksena. Noong una, nang pumasok si Wang Lin sa Demon Spirit Land, hindi niya alam ang tungkol sa mga formation at tribo. May kakayahan din ang mga formation na itago ang mga tao sa loob, kaya't hindi siya nakakakita ng iba. Ngunit ngayon ay mayroon siyang tiyak na pagkaunawa sa Demon Spirit Land, kaya't habang tumitingin, nakita niya ang maraming tribo.
Mayroong malalakas at mahihinang tribo, malalaki at maliliit, at ang populasyon ng mga tribo ay magkakaiba. Kung magkaisa ang Soul Refining Tribe sa lahat ng mga tribo sa Demon Spirit Land, magiging isang puwersa ito na kahit ang 9 na bansa rito ay matatakot. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Pagkalipas ng 7 araw, lumitaw ang Ancient Demon City sa malayo. Nang makarating sila 50 kilometro mula sa syudad, inilagay ni Wang Lin ang Mosquito Beast, at siya, si 13, at si Hupao ay lumapag sa lupa. Si 13 ay may mahinahong ugali. Ang pinakamalayong narating niya noon ay ilang tens of thousands na kilometro mula sa kanyang tribo, ngunit ngayon ay naruroon siya sa isang lugar na 15 milyong kilometro ang layo. Hindi man sa kanyang pinakamababang mga pangarap ay inisip niyang darating siya sa lugar na ito. Ngunit pinili niyang bahagyang maramdaman ang kaunting kasiyahan bago mabilis na pinigilan ang nararamdaman. Walang emosyon sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay malamig, na hindi pinapakita ang anumang emosyon na nararamdaman niya. Ang ekspresyon niya ay tulad kay Wang Lin. 4 na taon na ang nakalilipas, hindi siya ganyan. Ang respeto niya kay Wang Lin ay nagdulot sa kanya na hindi namamili na tularan si Wang Lin. Ito ang isa sa mga syudad ng Sky Demon Country, ang Ancient Demon City. Sa mata ng lahat ng mga tribo, ang Ancient Demon City ay nagtataglay ng lakas ng kalangitan. Isa itong banal na lugar at pangarap ng bawat isa. Maaaring naapektuhan si 13 nito noon, ngunit para sa kanya, si Wang Lin ang lakas ng kalangitan, ang tribo ay ang kanyang banal na lupa, at ang kanyang pangarap ay makuha ang pagkilala ni Wang Lin. Samantalang si Hupao, hindi pa rin siya makapantay kay 13. Nang makita niya ang Ancient Demon City, hindi niya napigil ang lumuhod at tahimik na magsamba dito. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis niyang naibalik ang kanyang mga ulirat. Tumayo siya at ipinakita ang isang ekspresyon ng kahihiyan. Nang makita niyang malamig ang ekspresyon ni 13 nang walang kahit kaunting kasiyahan na mayroon siya, naramdaman niyang natalo siya. Huminga siya ng malalim, lumunok sa direksyon ng Ancient Demon City, bumulong ng kaunti, at ipinakita ang malinaw na pagdismaya sa kanyang mukha. Ngumiti si Wang Lin sa mga galaw ni 13 at Hupao, saka siya kumilos ng isang hakbang at nagpatuloy na parang ulap na usok. Mabilis na sumunod sina 13 at Hupao. Ang tatlo ay mabilis na dumaan ng 50 kilometro at nakarating sa harap ng Ancient Demon City. Malaki ang Ancient Demon City, kaya't hindi mo ito makikita ng buo sa isang sulyap. Bagaman ito na ang pinakamalaking syudad na narating ni Wang Lin, nakakita na siya ng mga planeta at nebula. Hindi kayang makipagsabayan ng kahit gaano kalaking syudad. Pagpasok sa syudad, hindi niya itinago ang kanyang celestial spiritual energy at kalmado lang siya. Ito ay ang hilagang pintuan, at dahil sa dami ng mga tao na pumapasok at lumalabas ng syudad, may mga gwardya na nakataga dito. Alam ni Wang Lin na sa mundo ng pagpapalago, ang lahat ay nakasalalay sa lakas at hindi maganda ang maging sobrang low-key. Mahabang pila rito, at kung maghihintay siya, abutin pa ng oras bago siya makapasok. Diretso niyang iniiwasan ng pila at naglakad patungo sa pintuan kasama sina 13 at Hupao na sumusunod sa kanya. Kung ikukumpara sa kaba ni Hupao, ang malamig na ugali ni 13 ay lalo pa niyang pinapakita ang pagiging kalmado. Ang biglaang paglapit ni Wang Lin sa pintuan ay nakakuha ng atensyon ng mga gwardya. Lahat ng mga gwardyang ito ay mga demonyong sundalo sa ilalim ng general ng kaliwang pakpak ng Ancient Demon City. Ang lahat ng kanilang mga level ng pagpapalago ay katumbas ng Foundation Establishment Stage ng mga cultivator, at sa kanilang mga mata, si Wang Lin ay isang normal na savage na walang demonic spiritual energy sa loob niya. Ngunit sina 13 at Hupao, na nasa likod ni Wang Lin, ay puno ng demonic spiritual energy at tiyak na nasa ranggo 3 o higit pa. Sa pagkakaroon ng ganitong mga tao bilang kanyang mga gwardya, naging mas misteryoso si Wang Lin sa mga mata nila. Gayunpaman, hindi ito sapat upang masira ng mga gwardya ang mga patakaran. Nang lumapit si Wang Lin, isa sa mga sundalong nakasuot ng itim na armor ay humakbang pasulong. Inihampas niya ang kanyang spears at itinutok kay Wang Lin at malamig na nagsabi, "Lumayo ka." Matapang. Hindi pa nag-aalala si Wang Lin, sumulong si 13 at ipinadyak ang isang suntok. Sa kanyang isipan, ang sinumang maglakas loob na maglayo kay Wang Lin ay kanyang kalaban. Hindi siya nagpakipot sa suntok na ito, at ang body refining technique ng Giant Demon Clan ay ginawang kasing tibay ng metal ang kanyang katawan. Ang suntok na ito ay parang lumilipad na espada habang binabagtas ang sound barrier. Pati ang espasyo sa paligid ng kanyang suntok ay yumuko habang binabalikan ng demonyong sundalo. Malaki ang pagbabago ng mukha ng demonyong sundalo. Sa kanyang mga mata, ang suntok ni 13 ay lumapit sa kanya na parang isang meteor at may kasamang misteryosong lakas. Gusto niyang umiwas, ngunit nakaramdam siya ng isang bagay na humahawak sa kanya. Parang ang buong katawan niya ay nasa ilalim ng tubig at bumagal ang kanyang kilos. Ngunit ang taong ito ay dumaan na sa maraming laban at napaka-experienced. Mabilis niyang inilipat ang kanyang spear bago ang kanyang katawan at kumuha ng malaking hakbang paatras.
Ang fist ni 13 ay tumama sa spear. Sa isang malutong na tunog, nag-crack ang spear, at pagkatapos ay naging alikabok dahil sa lakas na tumama rito. Pumatla ang mukha ng demonyong sundalo. Bagamat nawala na ang lakas na nagpipigil sa kanya, napaatras siya ng ilang hakbang at may damaloy na dugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Kung hindi dahil sa mga ibang demonyong sundalo na hamuli sa kanya, tiyak na mas malala pa ang magiging pinsala niya. Ngunit kahit ang mga taong hamuli sa kanya ay nanginginig at pumatla ang kanilang mga mukha. Malinaw na nasaktan din sila dahil tinulungan nilang tanggapin ang ilan sa lakas ng suntok. Kabanata 542. Pagsubok ng Demon General. Sa sandaling ito, ang mga gwardya mula sa loob at labas ng syudad ay lumabas na puno ng intensyon ng pagpatay at pinalibutan si Wang Lin. Ang ilang gwardya ay nakaulat na nito sa mga nakatataas. Ang mga tao na naghihintay na makapasok sa syudad ay mabilis na nagtakbuhan at naghanda para manood ng magandang palabas. Sinabi ni Wang Lin, sa seryosong tono, 13. Mabilis na lumapit si 13 na may labis na paggalang sa mukha. Kahit na pag-alitan siya ni Wang Lin, wala siyang magiging reklamo. Mababa ang boses ni Wang Lin. Mali ang suntok mo. Mabilis na sumagot si 13, sa mata ni 13, ang sinumang hindi magalang kay ancestor ay aking kaaway. Tahimik na nagmuni-muni si Hu Pao sa gilid. Kanina, medyo nagsisi siyang hindi tumakbo papasok tulad ni 13. Ngunit nang makita niyang seryoso ang mukha ni Wang Lin, lihim siyang naglabas ng buntong hininga. Pakiramdam niya ay maswerte siya at hindi kumilos dahil hindi maganda kung magalit ang ancestor. Pinagpad ni Wang Lin ang ulo at sinabi, bagamat ginamit mo ang lahat ng lakas mo sa suntok na iyon, 40% ng lakas ay nawala. Ibig sabihin hindi mo pa ito ganap na natutunan. Kung hindi, paano pa makayanin ng demonyong sundalo ang suntok? Wala na siyang buhay ngayon kung tama ang ginawa mo. Nagulat si 13, ngunit mabilis siyang tumango at nagsimulang mag-isip. Sa sandaling iyon, higit sa 15 demonyong sundalo ang napalibutan si Wang Lin. Walang nakakaalam kung sino, ngunit isa sa kanila ang nagbigay ng isang sigaw at dumaluhong papunta sa kanila gamit ang kanyang sandata. Sa labas ng pintuan, naglabas ng demonic spiritual energy, tumaas ang buhangin sa hangin, at isang malakas na intensyon ng pagpatay ang sumak habang dumadaluhong ang mga demonyong sundalo. Lahat ng mga demonyong sundalong ito ay mga veterano ng digmaan, kaya't basta't hindi masyadong malaki ang agwat ng kanilang cultivation level, kahit ang mga mas malakas pa sa kanila ay mapapalakas ng kanilang matinding aura. Panoorin mong mabuti. Bagamat magkaiba ang body refining at mga spell, may pagkakapareho pa rin. Bagamat hindi ko na-refine ang katawan ko, ang suntok ko ay magkakaroon ng katulad na epekto. Sabay buo ni Wang Lin ang kamao gamit ang kanyang kanang kamay at walang kibong ipinadyak ang isang suntok. Tumama ang suntok na ito sa hangin, ngunit agad na nag-umpisang kumalat ang isang ripple mula sa kamao na parang sentro nito. Ang mga demonyong sundalo na dumadaluhong ay agad na bumagal pagkatapos tamaan ng ripple. Parang ang hangin sa paligid nila ay pinatigas. Ngunit mabilis na nag-shake ang ripple at ang lahat ng mga demonyong sundalo ay napaatras ng bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa kanilang pagdahol. Habang sila ay tinataboy pabalik, pumatla ang kanilang mga mukha at lahat sila ay dumura ng dugo. Hindi inatras ni Wang Lin ang kanyang kamao kundi binuksan ito. Lahat ng dugong idinyure ng mga demonyong sundalo ay hindi nahulog kundi nagtipon patungo kay Wang Lin, at agad, isang bola ng dugo ang nabuo sa harap ng kanyang kamay. Itinulak niya ang kanyang kanang kamay pasulong, kaya't ang bola ng dugo ay lumipad na parang kidlat patungo sa pader ng syudad. Sa sandaling ang bola ng dugo ay malapit ng tumama, isang malamig na buntong hininga ang narinig mula sa loob ng pintuan. Sandali pagkatapos, isang pulang anyo ang biglang lumitaw sa labas ng pintuan. Itinuro ng taong ito ang hangin, at biglang bumagsak ang bola ng dugo at nagbalik sa dugong anyo nito bago tumama sa pader. Nananatiling normal ang ekspresyon ni Wang Lin habang sinabi, nagulat ako na makatagpo ng isang tao na galing sa parehong lugar ko. Ang pulang liwanag ay nawala at nagpakita ng isang babae. Matapos lumitaw ang babae, ang mga demonyong sundalo sa paligid ay agad na lumuhad at nagsabi, magandang araw, Commander Yao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng phoenix at may halong intensyon ng pagpatay, nakasuot siya ng puti. Ang kanyang itim na buhok ay dumadaloy sa likod niya habang malamig na tinitingnan si Wang Lin, nagkunot ang noo, at sinabi, Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay bahagyang kumislap at masusing tiningnan siya. Nakita na niya ang babaeng ito sa labas ng East Demon Spirit Sea. Ang babaeng ito ay may sariling teritoryo, kaya't siya ay kapansin-pansin. Ito ang dahilan kung bakit napansin siya ni Wang Lin. Ang babaeng ito ay nasa huling yugto ng soul transformation, at bagamat hindi siya nasa tuktok, malapit na siya roon. Tila marami palang nakakaalam ng pangalan ko sa planetang Tianyun. Ngumiti si Wang Lin at naglakad pasulong. Sa hakbang na iyon, isang mabagsik na aura ang biglang lumitaw sa likuran niya at kumalat na parang sumpa. Tinitingnan siya ng malamig ng babae na nakasuot ng puti, pagkatapos ay nagkunot ang noo,
umatras ng isang hakbang, at nagsabi, "So ikaw pala ay nasa Sky Demon Country. Dumarating ka sa Ancient Demon City upang makamit ang military merits, kaya't walang silbi ang laban sa pagitan natin." Habang nagsasalita siya, tumalikod siya at naglakad papasok sa syudad. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at pumasok sa pintuan ng syudad. Mabilis na sumunod sina 13 at Fu Pao. Hindi masyadong mabilis ang babae na nakasuot ng puti. Hindi siya dumiretso papasok sa syudad kundi patungo sa isang plaza, at sa plaza ay may isang malaking transfer array. May mga demonyong sundalo na nagbabantay sa transfer array. Nang makita nila ang babae, lahat sila ay lumuhod at may labis na paggalang. Sa loob ng transfer array, kumarap ang babae kay Wang Lin at malamig na nagsabi, "Sumunod ka sa akin upang makipagkita sa general ng kaliwang pakpak. Sa Ancient Demon City, tanging ang Demon General lang ang makakapagbigay sa iyo ng posisyon." Tumango si Wang Lin at sinabi kay 13 at Fu Pao, "Maghintay kayong dalawa sa loob ng syudad." At pumasok siya sa transfer array. Sa sandaling pumasok siya, yumandar ang transfer array, at sila ni Wang Lin at ang babae ay nawala sa mga alon ng puting liwanag. Pagkatapos ng kaunting pagkahilo mula sa pag-teleport, bumalik si Wang Lin sa normal at tiningnan ang kanyang paligid. Agad niyang napansin ang isang napakagandang gusali na tumutusok sa langit. Ito ay isang dambuhalang palasyo, at may isang dambuhalang estatwa sa loob nito na parang tumutusok sa kalangitan. Isa itong estatwa ng isang matipunong lalaking nakasuot ng armor, at naglalabas ng isang malakas na demonic aura. Ang buong kalangitan ay nililindol ng demonic aura na ito, na nagdudulot ng mga alon sa mga ulap. Lumabas ang babae na nakasuot ng puti mula sa transfer array at sinabi, "Lord Demon General, narito na po ang tao." Kahit na hindi pa natatapos ang kanyang sinabi, isang malakas na halakhak ang narinig mula sa loob ng palasyo. Sandali pagkatapos, bigla na lang may isang anino na tumalon mula sa dambuhalang estatwa. Ang aninong ito ay mabilis at agad na lumapit bago huminto sa kalangitan. Ang taong ito ay normal ang hitsura, ngunit naglalabas ng aura ng isang makapangyarihan. Siya ay nakasuot ng isang purple na robe, ang kanyang mga braso ay napakabigat, at naglalabas ng isang aura ng pamumuno sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga sulo habang tinitingnan si Wang Lin at ngumiti. "So ikaw pala ang banyaga na umatake sa mga demonyong sundalo ko sa labas ng pader." Ang mga mata ni Wang Lin ay hindi namalayan na kumurap. Ang taong ito ay ganap na inurong ang kanyang demonyong espiritual na enerhiya pabalik sa kanyang katawan, kaya't hindi ito makikita ng isang normal na tao. Ngunit sa pagkabihasa ni Wang Lin sa kanyang pagpapalakas, agad niyang nalamang napakabigat ng taong ito. Ang dami ng demonyong espiritual na enerhiya sa katawan ng tao ay malapit nang umabot sa ilang daang libong ranggo. Kung hindi siya kasing lakas ng isang ascendant na nag-aaral, malapit na siyang maging ganun. Kailangan ring banggitin na ang 3 bituin ay katumbas ng isang ranggo. Ang 3 ranggo ay katumbas ng Foundation Establishment, 30 ranggo ay katumbas ng Core Formation, 300 ranggo ay katumbas ng Nascent Soul, 3,000 ranggo ay katumbas ng Soul Formation, 30,000 ranggo ay katumbas ng Soul Transformation, at 300,000 ranggo ay katumbas ng Ascendant. Inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo. Nanatili siyang kalmado at seryosong sinabi, "Oo." Ang mga mata ng matipuno na lalaki ay naging seryoso at nagpakawala siya ng tawa. Lumapit siya, nagbigay ng isang suntok, at sinabi, "Magaling. Hayaan mong makita ng general na ito kung anong klaseng kakayahan meron ka." Ang suntok na iyon ay gumalaw ng mabilis tulad ng kidlat ngunit kakaibang walang tunog. Bagaman tumama ito sa hangin, ang lakas nito ay tumama kay Wang Lin. Walang ipinakitang pagkabigla si Wang Lin sa kanyang mukha habang itinaas ang kanyang kanang hinlalaki at pinindot ito sa hangin. Finger of Death. Ang mga mata ng babae na nakaputi ay kumislap. Ang lugar na 100 talampakan paligid ni Wang Lin ay napuno ng kamatayan na parang ang buong buhay sa lugar na iyon ay naabsorb ng daliri. Sa sandaling ginamit niya ang Finger of Death, isang malalakas na tunog ang kumalabit sa hangin sa pagitan nila ng matipuno na lalaki. Napilitang umatras si Wang Lin ng 3 hakbang at naging malamig ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay matipuno na lalaki sa langit. Binawi ng lalaki ang kanyang kanang kamao at bahagyang nanginig ang katawan nito. Ang mga mata nito ay kumislap na parang kidlat habang sinabi, "Magaling, ginamit ko ang gravity upang magkaroon ng kalamangan sa iyo. Sa pamamagitan ng daliri mong iyon, kwalipikado kang maging isang elder sa ilalim ko." Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at sinabi, "Hindi ko nais ng panloob na posisyon." Ang mukha ng matipuno na lalaki ay naging seryoso at pagkatapos ay ngumiti. "Ang iyong pagkaintindi sa Demon Spirit Land ay higit pa sa aking inaasahan. Alam mo ang pagkakaiba ng mga panloob at panlabas na posisyon." Sa mga alaala ni Luo Yun, sinabi sa kanya ng kanyang ninuno ang tungkol sa mga panloob at panlabas na posisyon. Ang mga elders at iba pa ay mga panloob na posisyon na walang mga sundalo sa ilalim nila.
Tanging ang mga may panlabas na posisyon, tulad ng mga komandante, ang may mga tropa sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sinabi ng Demon Emperor na maaari kaming magbigay ng anumang posisyon sa mga banyaga basta't mayroon kang kakayahan. Maliit na batang ito, kung nais mo ng panlabas na posisyon, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kakayahan, at hindi sapat ang daliri mong iyon. Huminga ng malalim si Wang Lin, naging nakatutok, at sinabi, magpatuloy ka. Ipinakita ng matipunong na lalaki ang isang bahid ng paghanga. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at nagbigay ng isang suntok bago mabilis na ibalik ang kanyang kamao upang magbigay ng isa pang suntok. Ang bilis ng kanyang mga suntok ay napakabilis, at halos sa isang iglap, nakapagbigay siya ng 10 suntok. Ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak, ngunit ang espasyong ito ay matibay kaya't hindi ito bumagsak matapos ang 10 suntok lamang. Kung kaya mong tiisin ang aking 10 collapsing battle intent, maaari kang maging chief commander. Ang matipuno na lalaki ay nagpakawala ng isang malalakas na sigaw habang inabot ang kanyang kamay. Para itong dumaan sa kalawakan, hinawakan ng bumabagsak na espasyo, at itinapon ito kay Wang Lin. Ang 10 collapsing battle intent na ito ay hindi materyal, bahagi ng kalawakan. Naglalaman ito ng buong demonyong aura ng 10 suntok ng Demon General at puno ng matinding puot sa pagpatay. Ang 10 suntok ay magdudulot ng pagkasira sa espasyo ng 10 beses, isa sa bawat suntok. Sa ika-10 pagkasira, ang spell ay magiging sobrang lakas. Ang ganitong klaseng spell ay sobrang bihira kahit sa buong mundo ng pagpapalakas. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Wang Lin ng ganitong klase ng laban. Halos sa mismong sandali na nagsimulang lumipad ang 10 collapsing battle intent patungo kay Wang Lin, nakita niya ito. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, at sa isang hakbang, tumayo siyang diretsyo na parang isang punong-puno ng edad na may 10,000 taon. Hindi siya gumamit ng kahit anong magic treasure, ngunit ang gray na usok ay nagsimulang gumalaw sa kanyang kanang braso at ginamit ang Celestial Slaughter Art. Sa parehong oras, itinutok niya ang kanyang hintuturo at ginamit ang demonyong finger spell. Ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na naging demonyong espiritual na enerhiya at nag-condense sa kanyang hintuturo. Kabanata 543. Ang kaliwanagan sa panahon ng labanan. Sa tatlong spell ng pagpatay, ang unang dalawa, ang Finger of Death at Demonic Finger, ay madalas gamitin ni Wang Lin. Ang kanilang lakas ay hindi sapat upang magbanta sa mga ascendant na nag-aaral at maaari lamang gamitin upang pigilan ang mga soul transformation na nag-aaral. Ngunit nang ginamit ni Situnan ang Finger of Death at Demonic Finger, ang kanilang lakas ay nakakatakot. Kahit ang mga ascendant na nag-aaral ay maaaring mapatay ng mga ito. Bukod sa pagkakaiba sa antas ng pagpapalakas ni Wang Lin at Situnan, may mga asensya ng Finger of Death at Demonic Finger. Ang tatlong spell ng pagpatay na ito ay nilikha ni Situnan, kaya't natural na demonyo ang mga ito. Maliban na lamang kung may demonyong puso, imposibleng matutunan ang mga asensya nito. At ang daw ni Wang Lin ay napakabigat na naiiba sa daw ni Situnan. Kaya, nang ginamit ni Wang Lin ang dalawang spell na ito, kulang sila sa pagbabago at kakayahang umangkop. Sa totoo lang, may mga kasunod na spell sa dalawang ito, ngunit dahil napansin ni Situnan ang kanilang mga pagkakaiba, hindi niya ito itinuro kay Wang Lin. Hindi ito dahil sa siya'y matipid, kundi dahil sa paglipas ng panahon, may mataas na tsansa na magbago ang daw ni Wang Lin. Ang huling spell sa tatlong spell ng pagpatay, ang Underworld Finger, ay mas malakas kaysa sa iba at ang lakas nito ay malapit na sa isang mababang kalidad na celestial na spell. Nang itinuro ito ni Situnan kay Wang Lin, labis siyang nag-alala. Ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay hindi lamang dahil sa ang spell ay malakas na sapat upang magbanta sa mga ascendant na nag-aaral, kundi dahil kung gagamitin ito ni Wang Lin ng sobra, makakaapekto ito sa kanyang Dao Heart at unti-unting itutulak siya sa landas ng demonyo. Ang huling spell na ito ay iba sa iba pang dalawang spell. Kung walang mga kasunod na spell, maaari itong gamitin ni Wang Lin nang walang takot na makakaapekto sa kanyang Dao Heart. Ngunit ang pangatlong spell ay iba. Walang kasunod na spell, at ang buong lakas nito ay nasa mismong spell. Ipinakita ni Situnan kay Wang Lin ang lahat ng ito noon, at kaya sa lahat ng mga taon, isang beses lamang ginamit ni Wang Lin ito sa laban-laban sa ika-6 na kapatid ng Purple Division, si Chen Tao. Sa tatlong spell ng pagpatay, ang huling spell ang tunay na spell ng pagpatay. Ang 10 Collapse Battle Intent ay nilikha sa kalawakan at bahagi ng kalangitan. Ito ay incorporeal, at isang suntok na naglalaman ng buong lakas ng Demon General. Ang lakas ng kanyang kamao ay napakalakas na kayang pumasok sa kalawakan at pumatay ng tao. Sa sandaling itinutok ni Wang Lin ang kanyang hintuturo, ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay kumilos na parang baliw, pagkatapos ay naging demonyong spiritual energy at nagtipon sa dulo ng kanyang daliri. Sa halos isang iglap, ang kanyang hintuturo ay napapalibutan ng isang makapal na itim na liwanag na hindi kayang pasukin ng sikat ng araw. Ang ganitong klase ng itim ay purong demonyong spiritual energy.
Sa sandaling itinutok ni Wang Lin ang kanyang hintuturo, naramdaman niya ang napakabigat na kamao ng intent sa hangin, at sa sandaling iyon, dumating ang unang pagkasira. Parang ang buong kalangitan ay gumuho at ang sentrong punto ay si Wang Lin. Isang nakakasirang aura ang mabilis na dumating mula sa lahat ng direksyon at tumama sa katawan ni Wang Lin. Ang itim na liwanag ay kumislap ng maliwanag at ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay umikot ng mabilis. Bigla, ang itim na liwanag sa kanyang hintuturo ay lumawak at bumalat sa buong katawan niya. Isang tunog na parang lindol ang umalingongaw sa buong Ancient Demon City. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mapotla, at siya ay napaatras ng ilang hakbang bago niya ma-stabilize ang kanyang katawan. Ang kanyang kanang hintuturo ay bahagyang nanginginig at ganap na mawalan ng pakiramdam. Ang nakakasirang lakas na tumama sa kanyang katawan ay mabilis na umatras tulad ng agos ng dagat, ngunit mabilis din itong bumalik sa kanya na may lakas na 10 beses na mas malakas kaysa dati. Dumating ang ikalawang pagkasira. Ang bilis ng ikalawang pagkasira ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa unang pagkasira, at dumating ito mula sa lahat ng direksyon halos sa isang iglap pagkatapos nito. Ang kanang hintuturo ni Wang Lin ay patuloy na nanginginig. Ang lakas ng demonic finger ay makakatulong lamang sa kanya upang tiisin ang unang pagkasira. Tiyak na hindi ito isang spell na maaaring gamitin ng isang soul transformation na nag-aaral. Kahit sa mga ascendant na nag-aaral, isa lamang sa bawat 10 ang makakagamit ng ganitong klaseng spell. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag. Ang lakas ng ikalawang pagkasira ay 10 beses na mas malakas kaysa sa lakas ng unang pagkasira. Sa sandaling iyon, ang kalangitan sa loob ng 10,000 talampakan ay nagdilim parang may nagaganap na buhawi. Pati ang hindi matatapos na paikot sa ibabaw ng palasyo ay naapektuhan. Si Wang Lin ay naglabas ng isang mababang ungol, pagkatapos ay 2 hibla ng gray gas ang lumitaw sa kanyang kamay at gumalaw tulad ng 2 dragon. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Celestial Slaughter Art ng walang pag-aalinlangan. Ang 2 hibla ng gray gas ay tumama at pumutok sa sonic barrier, ngunit agad itong nakatagpo ng lakas ng ikalawang pagkasira. Ang lakas ng ikalawang pagkasira ay napakalakas. Kasunod ng isang serye ng mga tunog ng pag-uga, hindi nawasak ang 2 hibla ng gray gas. Sa halip, nag-collapse ito at bumuo ng isang vortex na may Wang Lin bilang sentro. Ang lakas ng ikalawang pagkasira ay tumama sa gray gas at mabilis na hamina. Kasabay nito, ang puot sa pagpatay ay mabilis na lumabas mula sa gray vortex. Ang puot sa pagpatay na ito ay nakakatakot, at nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na kayang patayin nito ang mga celestial at mga pinuno. Ang puot sa pagpatay ay pilit na nagbukas ng isang dagwang landas sa lakas ng ikalawang pagkasira. Gamit ang puot sa pagpatay nito, pinilit nitong ibalik ang lakas ng ikalawang pagkasira. Kasabay nito, naglakad si Wang Lin at tumakbo ng mabilis na parang meteor. Kasabay ng pag-abot ng kanyang kanang kamay, biglang naglaho ang gray vortex at bumalik ito sa 2 hibla ng gray gas sa kanang kamay ni Wang Lin. Condense. Isang malakas na sigaw, at ang 2 hibla ng gray gas ay mabilis na nagtipon at naging isang espada na 7 pulgada ang haba sa kamay ni Wang Lin. Hawak ang espada, nagbigay ng nakakagulat na killing intent ang katawan ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, tila naging ibang tao si Wang Lin. Wala na ang aura ng isang celestial sa paligid niya. Pinalitan nito ng killing intent. Sa oras na ito, siya ay parang isang demonyo ng pagpatay. Hawak ang isang slaughtering sword, humakbang siya patungo sa kawalan patungo sa general ng kaliwang pakpak. Sumigaw ang general ng kaliwang pakpak, tapos kumislap ang kanyang mga mata at sinabi, "Magaling. Isa ka sa mga kakaunting tao na nagdesisyon na umatake habang ginagamit ko ang 10 collapse battle intent ko. Tingnan natin kung makakaya mong makalusot sa susunod na 8 pagkasira at makarating sa akin." Sa sandaling iyon, ang babaeng nakaputi, ang anak ni Blood Ancestor Yao Zishu, ay nakatayo pa rin sa malayo, medyo nakakunot ang noo. Nang dumating siya sa Ancient Demon City 3 taon na ang nakalipas, natalo siya ng spell na ito. Napaka-tyrannical ng spell na ito, at sa kanyang pagpapalakas, halos siya ay nabigo sa ika-4 na pagkasira. Kung hindi dahil sa blood spell na itinuro ng kanyang ama, hindi niya sana nakayanan ang ika-5 pagkasira. Kahit na ganoon, sa huli ay natalo siya sa ika-8 pagkasira. Gayunpaman, mahirap basahin ang general ng kaliwang pakpak. Binigyan siya nito ng titulong commander. Hindi marami ang mga commander, kabuuang 16 lang. Ipinakita ni Wang Lin ang kanyang landas ng pagpatay habang tumatakbo patungo sa Demon General gamit ang espada. Ngunit may 8 pagkasira pa sa pagitan niya at ng Demon General. Ang ikatlong pagkasira ay may 10th beses na lakas kumpara sa ikalawang pagkasira. Tahimik nitong pinipilit pabagsakin si Wang Lin mula sa lahat ng direksyon, parang mga bundok na bumagsak sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula at ang killing intent niya ay pinalakas. Sa harap ng ikatlong pagkasira, wala siyang pakiramdam na umatras at sa halip ay napuno siya ng kagustuhang makipaglaban.
Hawak ang Slaughter Sword, sumigaw siya, wasakin mo ako, ikatlong pagkasira. Nagbigay ang Slaughter Sword ng isang hindi pa nakikitang gray na liwanag. Ang gray na liwanag na ito ay umabot ng higit sa 10 talampakan at pinalibutan si Wang Lin, tapos tumakbo siya ng mabilis na parang meteor. Ang lakas ng isang espada ay kayang magpatahimik sa kalangitan at magpatambo ng mga supernatural na nilalang. Ang ikatlong pagkasira na nanggagaling sa kawalan ay pinilit na pinutol, pinapayagan si Wang Lin na makalusot at tumakbo diretso patungo sa Demon General. Lalong kumislap ang mga mata ng General ng kaliwang pakpak at ngumiti. Magaling! Pagkatapos mag-change ni Wang Lin, dumating ang ikaapat na pagkasira. Habang tumatagal ang pagkasira, mas mabilis dumating ang susunod na pagkasira, at mas malakas ang kanilang lakas. Sa sandaling iyon, ang ikaapat na pagkasira ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa unang pagkasira. Hindi ito isang lakas na kayang tiisin ng mga normal na Soul Transformation Cultivators. Agad na nagbago ng kulay ang kalangitan nang dumating ang ikaapat na pagkasira. Pati ang paikot sa ibabaw ng palasyo ay nagsimulang magbaluktot na parang hindi nito kayang tiisin ang lakas ng ikaapat na pagkasira. Sumugod ang ikaapat na pagkasira patungo kay Wang Lin at agad na bumagsak ang killing force na nilikha ni Wang Lin gamit ang espada. Ang ikaapat na pagkasira na may 1,000 beses na lakas kumpara sa unang pagkasira ay imposibleng tiisin maliban na lang kung isa kang nasa huling yugto ng Soul Transformation. Ang katawan ni Wang Lin ay nahati mula sa Slaughter Sword, at kasabay nito, dumating ang lakas ng ikaapat na pagkasira na parang avalanche. Kung ang ikaapat na pagkasira ay ang magagalit na alon, si Wang Lin ay magiging isang nag-iisang bangka sa dagat. Ang mukha ni Wang Lin ay naging labis na mapatla, at hindi niya maiwasang itigil ang kanyang pag-atake. Sa oras na iyon, ang kanyang katawan ay pinipiga ng isang napakabagsik na puwersa. Nararamdaman niyang hindi niya kayang tiisin ang ikaapat na pagkasira gamit ang kanyang sariling lakas. Kung mayroon pa siyang higit na gray gas, marahil ay makakaya niyang makalusot. Gayunpaman, sa loob ng 4 na taon, bagaman marami siyang napatay, mahirap magtagumpay sa Celestial Slaughter Art. Maliban sa Celestial Slaughter Art, kaya niyang makalusot gamit ang Underworld Finger. Ngunit ang Underworld Finger ay ang kanyang tunay na trump card, at sa mapanganib na Demon Spirit Land na ito, hindi siya magtatangkang ibunyag ang kanyang tunay na lakas ng basta-basta. Sa sandaling iyon, nagpakita ng matinding determinasyon si Wang Lin nang bitawan ang Slaughter Sword, na muling nagbuwag at naging 2 ibla ng gray gas. Mabilis itong pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang braso at 2 simbolo ang mabilis na lumitaw sa kanyang noo. Ang 2 simbolo ay kumalat sa buong katawan niya at bumuo ng depensa ng 2 cells ng life force. Sa sandaling iyon, dumating ang ikaapat na pagkasira. Ang lakas ng isang kalamidad, ang lakas na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa unang pagkasira ay dumating. Sa oras na iyon, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang Fist Intent mula sa ikaapat na pagkasira. Sa loob ng Fist Intent ay mayroong isang uri ng pananampalataya. Pananalig. Ang mga mata ni Wang Lin ay biglang kumislap. Ang liwanag na ito ay bihirang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin sa nakaraang 100 taon. Parang si Zhou Yi, na biglang nagkaroon ng kaliwanagan ng ang kanyang kaluluwa ay nasusunog. Kabanata 544. Demonic Ideals. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pananampalataya sa loob ng Ten Collapse Battle Intent. Ang pananampalatayang ito ay nagmula sa paniniwala na laging magtatagumpay sa isang madugong larangan ng digmaan. Ito ay nabuo mula sa kalooban ng lahat ng mga namatay o natalo ng teknikang ito. Ang lakas ng pananampalatayang ito ay higit pang makapangyarihan kaysa sa kayang ipaliwanag ni Wang Lin. Habang ang katawan ni Wang Lin ay kinikimkim ang lakas ng ikaapat na pagguho, ang kanyang kaluluwa ay dumaranas ng epekto ng pananampalataya na nasa loob ng ikaapat na pagguho. Karaniwan, ang 10 collapses ay ang hangganan, ngunit ang teknikang ito ay talagang umuusad patungo sa ika-11 pagguho. Ang dahilan kung bakit ginamit ng general ng kaliwang pakpak ang teknikang ito sa akin ay upang talunin ako gamit ito, upang sumipsip ng aking pananampalataya, at upang dagdagan ang lakas ng teknikang ito. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang 10 Collapse Battle Intent ay dahil sa pananampalataya na nasa loob nito. Mas marami siyang pinapatay at tinatalo gamit ito, mas nagiging makapangyarihan ito. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang kusang lumitaw sa kanyang puso. Gayunpaman, nang magsimulang umusbong ang pakiramdam na ito, agad itong winasak ni Wang Lin. Ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng isang malakas na puwersa at diretso itong bumagsak sa lupa, 1,000 talampakan ng layo. Sa sandaling siya ay bumagsak, ang kanyang katawan ay umikot at ang kanyang mga kuko ay kumaskas sa lupa, na lumilikha ng matalim na tunog. Si Wang Lin ay umatras ng higit sa 100 talampakan bago siya tuluyang nakapagpigil sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Wang Lin ay natakpan ng simbolo sa kanyang noo. Agad na bumagsak at nawala ang simbolo matapos makayanang tiisin ang lakas ng ikaapat na pagguho. Sa ngayon, kalahati na lang ng simbolo ang natira sa kanyang noo,
at kumikislap na lang ito ng mahina, kulay abo na liwanag. Sa ngayon, kalahati ng isang seal ng buhay na nabuo mula sa Celestial Slaughter Art ang natira. Ang natitira ay nawala na. Nawala ang gintong liwanag sa mga mata ng general ng kaliwang pakpak at kalmado niyang sinabi, napakahirap ng labanan ng lakas ng ikaapat na pagguho gamit ang iyong kalagitnaan ng soul transformation na pagkatalo. Tumigil ka na. Hindi mo makakamtan ng posisyon ng punong komandante. Hindi mo rin makakamtan ng posisyon ng komandante. Ang tanging posisyon para sa iyo ay elder. Bagamat ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng paghamak, ang kanyang mga salita ay nagpatunay nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Ang tinig na nasa loob ng mga pagguho ay kumakatawan sa rurok ng espiritu ng general. Para sa isang cultivator, ito ay kung gaano kalinaw ang puso ng isang tao. Ang puso ng Dao ay nagsasanib sa orihinal na kaluluwa at nagiging sanhi ng pag-evolve nito. Pagkatapos nito, may isang pananampalataya na lang sa katawan ng tao. Ang pananampalatayang ito ay malakas at kayang baguhin ang langit at lupa. Ito ay isang spell ng pananampalataya. Spell ng pananampalataya. Dahan-daang iniangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at tiningnan ng general ng kaliwang pakpak. Ang kanyang titig ay malalim, na parabang naglalaman ito ng karunungan at kaliwanagan. Ang mga mata ni Wang Lin ay unti-unting naging mas maliwanag. Muling itinataas niya ang kanyang kamay at ginamit ang demonic finger. Parehong galaw, parehong spell, ngunit nang gamitin ito ni Wang Lin sa pangalawang pagkakataon, ganap itong naiiba. Sa mga mata ng general ng kaliwang pakpak, ang kanyang mga galaw ay ibang-iba kaysa dati. Ang liwanag na nawala mula sa mga mata ng general ay muling bumalik at naging mas maliwanag pa kaysa dati. Agad na napansin ng general ng kaliwang pakpak ang kaibahan at hindi maiwasang magbigay pansin. Si Yao Zizo, na nakatayo sa malayo, ay nakatingin kay Wang Lin. Isang bagyo ang dumaan sa kanyang puso, at naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang kanyang ama, ang Blood Ancestor, ay talagang binibigyan ng pansin si Wang Lin. Isang demonic aura ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin at bumuo ng isang mahina, itim na fog na 3 talampakan ng layo mula sa kanya. Sa loob ng itim na fog, ang mga mata ni Wang Lin ay dahan-daang naging malungkot. Ang kalungkutan na ito ay puno ng lamig at may demonic na kalikasan. Spell ng pananampalataya, ang mga spell na ginamit ko hanggang ngayon ay mga shell lamang, dahil nang walang pananampalataya, hindi ko magagamit ang kanilang tunay na lakas, bulong ni Wang Lin sa sarili habang tinitingnan ang kanyang kanang hintuturo. Pagkatapos ay bigla siyang tumuro sa kalangitan. Isang daliri upang tanungin ang langit. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang swirl sa itaas ng palasyo. Ang buong kalangitan ay natakpan ng isang itim na ulap. Ang ulap ay mabilis na naging mas madilim at tila may mga kaluluwang umaatungal sa loob nito. Isang demonic na daliri. Ang demonic spiritual energy ay pumuno sa lugar. Ang celestial spiritual energy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay hindi gumalaw ngunit tahimik na naging demonic spiritual energy. Ang demonic spiritual energy na ito ay ibang-iba sa demonic spiritual energy na nabuo kapag ang celestial spiritual energy ay umiikot. Ang buhok ni Wang Lin ay misteryosong nagsimulang tumubo at umabot hanggang sa kanyang tuhod sa isang kisap mata. Ang buong katawan niya ay hindi na banayad kundi puno ng isang marahas na aura. Sa kanyang noo, lumitaw ang 6 na demonic na marka. Ang demonic spiritual energy sa paligid niya ay mabilis na naging siksik at kumalat mula 3 talampakan hanggang 100 talampakan. Ang lahat ng nasa loob ng 100 talampakan mula sa kanya ay puno na ng galit na demonic spiritual energy. Ang demonic spiritual energy na ito ay naging siksik hanggang sa maging mga piraso ng berdeng apoy at kumalat sa isang bilog sa lupa. Ang loob at labas ng kanyang katawan ay ganap ng napuno ng demonic spiritual energy. Sa sandaling ito, biglang itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumawa. Ang tawa na ito ay puno ng isang tyrannical na aura at isang matinding killing intent. Sa sandaling iyon, ang kalahating life force seal sa likod ng 6 na demonic na marka ay tila nag-fuse kay Wang Lin at mabilis na nagsimulang lumaki. Sa isang iglap, naging buo ang seal ng buhay mula sa kalahati ng isang seal. Ang sandaling kumpleto ang seal, mabilis itong kumalat at pinalibutan ng buong katawan ni Wang Lin. Lumakad si Wang Lin pasulong. Hindi mabilis ang kanyang galaw, ngunit dahan-dahan siyang lumakad, hakbang-hakbang patungo sa general ng kaliwang pakpak sa kalangitan. Lumalakas ang gintong liwanag sa mata ng general at sumigaw, "Kawili-wili. Ikaw ang unang tao na nakapagbuo ng breakthrough sa ilalim ng aking 10 collapse battle intent. Hayaan mong makita kung kaya mong tiisin ang ikalimang pagguho." Biglang dumating ang ikalimang pagguho mula sa kawalan matapos magsalita ang general ng demonyo. Ang ikalimang pagguho ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ika-4 na pagguho. Nang ito ay lumitaw, kumulakas ang malalakas na tunog ng kulog na parang ang banal na paghihiganti ay nangyayari sa loob ng 10,000 talampakan. Ang lakas ng tunog nito ay sapat upang marinig ng buong Ancient Demon City.
Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot habang hinaharap ang ikalimang pagguho gamit ang demonic finger. Biglang itinuro ng kanyang kanang hintuturo at lahat ng demonyong spiritual na enerhiya ay nagtipon sa dulo ng kanyang daliri at biglang naging isang demonyong apoy. Ang tunay na kapangyarihan ng demonic finger ay ginamit ni Wang Lin sa unang pagkakataon. Ang demonyong apoy sa paligid ng kanyang daliri ay patuloy na lumawak, bumuo ng isang dagat ng mga demonyong apoy sa paligid niya. Sumulong si Wang Lin at lumipad patungo sa kalangitan. Ang kanyang kanang hintuturo ay nag-charge direkta patungo sa general ng demonyo. Halos kasabay ng paglitaw ng ikalimang pagguho, ito ay pinigilan ng demonyong apoy. Habang ito ay pinipigilan, dumaan si Wang Lin gamit ang demonic finger, at matapos ang serye ng mga kalabog na tunog, nakalagpas siya. Ngayon, siya ay 100 talampakan na lang mula sa general ng demonyo. Dumating ang ika-6 na pagguho. Walang mga salita na makakapaglarawan ng lakas ng ika-6 na pagguho. Pagkatapos nitong lumitaw, ang 100 talampakang espasyo sa pagitan ni Wang Lin at ng general ng demonyo ay nagsimulang mag-collapse, at nagbukas ang maraming bitik sa espasyo. Ang kapangyarihan ng ika-6 na pagguho ay biglang bumaba. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling malungkot, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi niya hinaila ang kanyang daliri at patuloy siyang humakbang pasulong. Ang ika-6 na pagguho ay lumitaw mula sa kawalan sa anyo ng isang singsing na liwanag at papalapit kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling tumama ang pagguho sa hintuturo ni Wang Lin, mahina niyang sinabi, demonic transformation. Pagkasabi ng mga salitang iyon, naglabas ang kanyang hintuturo ng isang itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay kumalat mula sa kanyang daliri at tinakpan ang buong kanang braso niya. Ang itim na liwanag ay patuloy na kumalat at hindi nagtagal ay tinakpan ang buong katawan niya. Sa sandaling lumapit ang bilog na liwanag, ang buong katawan ni Wang Lin ay natakpan ng itim na liwanag. Ang kanyang katawan ay mukhang isang anino, at sa isang hakbang ay tinusok niya ang bilog ng liwanag na siyang ika-6 na pagguho. Nang dumaan siya rito, ang ika-6 na pagguho ay nagbasag. Ang gintong liwanag sa mata ng general ng kaliwang pakpak ay kumislap at sumigaw, anong banyaga ka? Talagang ang mali ako ng pagbibigay ng halaga sa iyo. Hihintayin kita dito. May 4 pang pagguho. Ang pananampalataya sa iyong spell ay ang paniniwala na makakamtan mo ang tagumpay. Ito ay nabuo mula sa kalooban at espiritu ng bawat isa na natalo sa teknik mo. Wala akong sapat na cultivation para durugan ang iyong mga 10 collapses, ngunit alam ko na ang susi upang durugan ang iyong teknik ay hindi ang cultivation kundi ang pananampalataya. Upang durugan ang iyong pananampalataya, ako ay naging isang demonyo gamit ang daliri ko at pinagsama ang pananampalatayang ito sa aking demonyong daliri. Kaya naman, ang aking demonyong daliri ngayon ay para bang may kaluluwa na. Ngayon hindi na ito isang kompetisyon ng ating cultivation, kundi isang laban ng ating pananampalataya. Matamang sinabi ito ni Wang Lin at kumuha ng isa pang hakbang pasulong. Dumating ang ika-7 pagguho. Sa sandaling lumitaw ang ika-7 pagguho, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at sumigaw, magbigay daan. Sa dalawang salitang ito, ang ika-7 pagguho na malapit ng lumitaw ay para bang naging materyal at biglang nagkabasag. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng determinasyon, at may apoy ng pananampalataya na umaalab sa mga ito. Ang nagpapatibay sa kanyang puso ay ang espiritu ng demonic finger. Bagaman 2 salita lamang ang sinabi niya, ang mga ito ay naglalaman ng kanyang hindi matitinag na pananampalataya. Hindi ito pananampalataya sa pagpatay o tagumpay, kundi ang pananampalataya ng isang demonyong isipan. Ang isang demonyong isipan ay ang paglabag sa langit, ang pagsalungat sa anumang nais ng iba, ang pagnanakaw ng buhay, ang pagwasak ng daan ng tao, ang paggawa ng gusto mo, at ang paglalakad sa landas ng isang demonyo. Ang ekspresyon ng general ng kaliwang pakpak ay sa wakas nagbago. Nang una niyang makita si Wang Lin, hindi niya ito inisip ng husto. Nang ang unang 3 pagguho ay malampasan ni Wang Lin, doon lang siya nagbigay pansin. Gayunpaman, ang pagkatalo sa ika-4 na pagguho ay nasa kanyang inaasahan. Dito tumigil ang landas ni Wang Lin, at hindi siya ang taong hinahanap ng Demon Emperor. Ngunit hindi niya akalain na ang tao sa harap niya ay magkakaroon ng kaliwanagan matapos ang ika-4 na pagguho. Ang kaliwanagan ng taong ito ay nagbigay sa kanya ng demonyong kalikasan. Gayunpaman, bahagya pa rin siyang nagbigay pansin at hindi masyadong inisip. Sa kanyang isipan, bagaman bihira ang ganitong uri ng kaliwanagan, titigil din ito sa ika-7 pagguho. Ngunit nang basagin ni Wang Lin ang ika-7 pagguho gamit lamang ang 2 salita, ito ay lubos na nakatawag pansin sa kanya at nagbago ang ekspresyon niya. Agad niyang naintindihan na nagkamali siya mula pa sa simula at siya ay nagkaroon ng maling pagtingin sa taong ito. Sa kanyang kalagayan, wala nang anumang bagay na karapat-dapat magbigay ng buong pansin sa loob ng ilang libong taon. Ito ang unang pagkakataon na may isang tao na nakakuha ng kanyang buong atensyon sa loob ng ilang libong taon. Kabanata 545. Commander.
Habang lumalakad si Wang Lin patungo sa general, ang kanyang mahahabang buhok ay dumadaloy sa likod niya. Para siyang isang Diyos ng demonyo na may bahid ng kalupitan sa kanyang malamlam na ekspresyon. Matapos masira ang ikapitong pagbagsak, siya ay nasa 50 talampakan na lamang mula sa general ng demonyo. Ang ekspresyon ng general ng kaliwang pakpak ay naging seryoso habang tinitingnan si Wang Lin. Sa puntong ito, ang ikawalong pagbagsak ay damaloy mula sa walang laman na kalawakan, tulad ng isang baha, at pumasok sa mundo. Ang ikawalong pagbagsak na ito ay nagpakita ng isang hindi pa nakitang lakas, na naging material at tumama kay Wang Lin na parang isang tunay na baha. Pinalilibutan ng demonyong espiritual na enerhiya ang katawan ni Wang Lin, kaya't kumislap ang kanyang mga mata at naglakad siya patungo sa ikawalong pagbagsak. Sa sandaling ang kanyang katawan ay humipos sa ikawalong pagbagsak, ang demonyong apoy sa paligid niya ay biglang lumakas. Ito ay naging isang demonyong aura na dumaan sa kalangitan. Sa oras na iyon, parang ang buong mundo ay napuno ng isang demonyong aura. Hindi pa nasira ang ikawalong pagbagsak, ngunit ang ikasyam na pagbagsak ay tahimik na lumitaw. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin. Bagamat siya ay naging isang demonyo at may mga ideya ng isang demonyo, ang kanyang Dao Heart ay nanatiling matatag. Gayunpaman, kung patuloy siyang magiging mas demonyo, magiging mahirap na hindi maapektuhan ang kanyang Dao Heart. Sanay si Wang Lin sa mga kahinaan ng paglakad sa landas ng demonyo. Sa puntong ito, dumating ang ikawalong at ikasyam na pagbagsak. Mabilis na nag-isip si Wang Lin at agad na nagdesisyon. Tinitingnan niya ang general ng demonyo, na ngayon ay nasa 30 talampakan na lamang ang layo. Matapos huminga ng malalim, imbis na sumugod, siya ay umatras. Umatras siya ng mabilis hanggang sa ang kanyang katawan ay ganap na nawala, at nang muling magpakita siya ay mahigit 10,000 talampakan na ang layo. Nagulat ang general ng kaliwang pakpak. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata at malakas na tumawa. Alam mong magretiro at nauunawaan mo kung kailan gagawin ang tamang desisyon. Magaling. Pagkasabi niya nito, iniunat ang kanyang kanang kamay, at sa isang serye ng mga rumbling na tunog, ang mga 10 pagbagsak na kamao ay nawala. Sa puntong ito, ang kalangitan at lupa ay tila bumalik sa normal. Bagamat hindi mo nasira ang aking mga 10 pagbagsak na kamao, malakas ka na upang maging isang commander. Ako, ang general ng kaliwang pakpak na si Yun Lihai, ay iginagawad sa iyo ang posisyon ng commander ng Ancient Demon City at 10,000 demon na sundalo. Habang nagsasalita ang general, iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Isang berdeng token ang biglang lumitaw at itinapon ito kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral. Pagkatapos niyang hulihin ang token, ipinatong niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Salamat, General. Magpahinga ka muna sa lungsod. 7 araw mula ngayon ay may magdadala sa iyo sa iyong mga kampo." Tinitingnan ni Yun Lihai si Wang Lin na may bahid ng paghanga bago siya biglang kumilos at ganap na nawala ng walang bakas. Matapos makita ang lahat ng ito, si Yao Zizo ay tila magsasalita, ngunit hindi man lang tiningnan ni Wang Lin si Yao Zizo bago siya umiwas at umalis. Ang maganda at maringal na kilay ni Yao Zizo ay kumunot at siya ay huminga ng malalim bago umalis. Si Wang Lin ay walang pakialam sa Ancient Demon City. Matapos maglakad ng 2 oras, nakarating siya sa isang restoran na puno ng tao. Matapos maging isang nag-aaral ng kapangyarihan, unti-unting nawala ang interes ni Wang Lin sa mga pagkain ng mga mortal. Sa ngayon, kailangan lang niyang magtulungan upang matugunan ang pangangailangan ng katawan niya. Hindi pagkain lamang ang makakapagkuha ng pansin ni Wang Lin, ngunit nakita niyang may mga higanting sisidlan ng alak sa labas ng restoran. Ang mga sisidlan ng alak na ito ay may sukat na 30 talampakan ang lapad at 20 talampakan ang taas. May mga hagdang bato sa paligid ng mga sisidlan kung saan ang mga kawani ay aakyat upang kumuha ng alak. Nakita ang mga sisidlan ng alak, huminto si Wang Lin at tiningnan ang pangalan ng restoran. Green Bamboo Restaurant. Mayroon ding mga parirala sa gilid ng pinto ng restoran. Ang bango ng bamboo at orchid ay magbibigay ng malugod na pagtanggap sa mga bisita. Ang amoy ng plum at chrysanthemum ay magpapadala ng mga Panginoon. Tinitingnan ni Wang Lin ang pinto na may interes. Sa puntong ito, mabilis na lumapit ang isa sa mga kawani sa pinto at ngumingiti. "Ginoo, ang aming Green Bamboo Wine ay isang kilalang alak sa siyam na bansa, kaya bakit hindi ka pumasok at uminom ng isa o dalawa? Ngayon ay nagbukas kami ng bagong sisidlan, at sinabi ng may-ari na sinumang makainom ng 10 maliliit na jar ng hindi malasing ay hindi na kailangang magbayad para sa alak. Ang ganitong pagkakataon ay bihira, kaya bakit hindi ka pumasok at tikman ito?" Magaling ang mata ng kawani. Bagamat hindi niya makita ang anumang kakaiba kay Wang Lin, alam niyang hindi ordinaryo ang mga kasama ni Wang Lin. Malinaw na mga gwardya ang dalawang ito, kaya ibig sabihin, mataas ang estado ni Wang Lin. Si Wang Lin ay interesado sa sinabi ng tao, kaya ngumiti siya. "Hayaan mong tikman ko kung ano ang espesyal tungkol sa alak na Green Bamboo." Kasunod nito, pumasok siya sa restoran. Sinundan siya agad ni 13 at Hu Pao.
Ang loob ng restoran ay napakaganda, at may katamtamang laki. Sa ngayon, maraming mga bisita ang nag-uusap at nagbubunyi sa isa't isa sa loob. Nang pumasok ang grupo ni Wang Lin, mabilis na lumapit ang kawani at sumigaw, tatlong kagalang-galang na bisita. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na lumapit ang isang waiter at nagsabi, "Ginoo, mangyaring sumunod sa akin. May isang magandang upuan malapit sa bintana, kaya mangyaring sumunod sa akin." Kasunod nito, pinangunahan nila sila papunta sa upuan. Nang makarating sa tabi ng bintana, ginamit ng waiter ang tuwalya sa kanyang siko upang linisin ito. Umupo si Wang Lin. Si 13 at Hu Pao ay nag-atubili, ngunit nang makita nila na tumanggo si Wang Lin, umupo sila sa tapat niya. Magaling ang mata ng waiter at agad na nagtanong kay Wang Lin, "Gusto mo bang kumain ng anuman, Ginoo?" Mahinang nagsabi si Wang Lin, "Magdala ng 3 maliliit na jar ng iyong green bamboo wine." "Okay," sagot ng waiter. Pagkatapos, iniwan niya ito at bumalik na may 3 jar ng alak at mga tasa ng alak. Agad na kinuha ni 13 ang jar ng alak at tinanggal ang putik na nagsisilbing selyo. Nagbuhos siya ng isang buong tasa para kay Wang Lin ngunit hindi uminom ng kahit isang patak. Si Hu Pao ay malalim na huminga, at dahil hindi umiinom si 13, hindi rin siya uminom. Tahimik siyang nagbulong ng mga reklamo sa kanyang puso, ngunit hindi ito nakita sa kanyang mukha. Kinuha ni Wang Lin ang alak at uminom ng isang lagok. Isang lasa ng alak ang hindi maiwasang pumasok sa kanyang puso. Si Wang Lin ay nakaranas lamang ng isang klase ng alak noon, at iyon ay noong siya ay naging isang mortal sa planetang Suzaku. Ang alak na iniwan ng ninuno ni Danio. Sa mga dekadang iyon, madalas na dalhin siya ni Danio ng alak. Unti-unti, napuno si Wang Lin ng pagnanasa sa alak na iyon. Ang panahon ay nagdudulot ng pagbabago sa lahat. Hindi ko alam kung tahimik pa ba ang planetang Suzaku. Walang awa ang panahon, at matagal nang namatay ang henerasyon ni Danio ng mga mortal. Dapat buhay pa ang kanyang mga inapo. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng pangungulila. Kabanata 546. Mga kawal ng demonyo. Ang mga dekadang pamumuhay bilang isang mortal ay ang pinakamaagang taon ng kapayapaan na naranasan niya, at isang panahon din kung saan malaki ang pagtaas ng kanyang kultibasyon. Kahit na maraming taon na ang lumipas, hindi niya malilimutan ang mga bagay na naranasan niya noon. Ang pag-iisip kay Danio ay nagdulot sa kanya ng isang buntong hininga habang tinatapos ang alak sa kanyang baso. Ang paraan ng paggawa ng alak na ito ay sobrang tapang kapag iniinom, ngunit mayroong kakaibang matamis na aftertaste. Ito ay kahawig ng alak na madalas ibinibigay sa kanya ni Danio. Tahimik pa rin si 13. Para bang nakita niyang may iniisip si Wang Lin. Ang tanging magagawa niya ay magpuno ng alak kay Wang Lin kapag naubos ang kanyang baso. Matagal nang pinipigilan ni Hu Pao ang sarili, at matapos lulukan ng maraming laway, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumingin siya kay Wang Lin, pagkatapos ay tahimik na kumuha ng isang jar, binasag ang seal, at nagsimula magbuhos para sa sarili. Ininom niya ito ng isang kagat, at agad na nagulat. Nang malapit na siyang magbuhos ng isa pang baso, nakita niyang tinitingnan siya ni 13 ng malamig. Pakiramdam niya ay hindi tama. Iniisip niya, gusto ko lang naman uminom ng alak. Hindi naman nagsasalita ang ancestral, bakit ganito ang ingay mo? Bagamat ganito ang iniisip niya sa kanyang isipan, hindi ito nakita sa kanyang mukha. Uminom si Wang Lin ng isa pang baso, at mas lalalim ang anyo ng nostalgia sa kanyang mukha habang iniisip ang lahat ng nangyari sa planetang Suzaku. Bigla siyang nagkaroon ng isang malakas na pagnanasa na umalis na sa Demon Spirit Land, umalis sa planetang Tianyun, at bumalik sa lugar na nagbigay buhay at nagpalaki sa kanya. Ang pagnanasa na ito ay naging mas malakas at nag-occupy ng buong isipan niya. Nabasag ang baso mula sa kanyang pagkakahawak at ang mga piraso nito ay tumusok sa kanyang kamay. Ngunit hindi pinansin ni Wang Lin yun dahil siya ay lubos na nababalot sa kanyang nostalgia. Sa sandaling ito, kung may nakakita ng cultivator kay Wang Lin, tiyak na mababigla sila. Pagkat ang mga cultivators ay nagsusumikap para sa malakas na Dao Hearts, kaya paano nila hahayaang mapasakop sila ng mga pagnanasa at malubog sa nostalgia? Agad na napansin ni 13 na may hindi tama. Bigla siyang tumingin kay Wang Lin, may pagmumukha ng alalahanin. Napansin din ni Hu Pao na may mali. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi mababa kaysa kay 13. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng kalasag mula sa labas ng restaurant, kasunod ang malalakas na ingay. Ilang sandali pa, 7 o 8 demonyong sundalo na nakasuot ng itim na armor ang pumasok sa restaurant. Ang kanilang mga ekspresyon ay labis na mayabang. Nang lumapit ang isa sa mga waiter, itinulak nila ito at sinabi, "Ibigay ang inyong pinakamahusay na alak at pagkain, ngayon din." Itinulak ang waiter sa sahig. Nang makatayo, ngumiti ito at tumango bago agad na umalis. Marami sa mga customer sa loob ng restaurant ang nagbayad at umalis, hindi na kayang magtagal. Ang mga 7 o 8 tao na nakasuot ng armor ay nagsama-sama ng mga mesa, umupo, at nagsimula magingay.
Sa mga tao, isang tao ang nakaupo sa posisyon ng leader. Tinatayang nasa 30 taong gulang siya, ang mukha ay malungkot, at nagbigay siya ng mabagsik na aura. Matapos dumating ang alak at pagkain, kinuha niya ang jar, binasag ang seal ng putik, at ininom ang buong jar sa isang kagat. Pagkatapos, itinapon niya ang jar at, sinadyang o hindi, tumama ito sa mesa ni Wang Lin. Lumingon si 13 at tiningnan sila ng seryoso. Huminga siya ng malalim at dahan-daw ang ibinaling ang kanyang ulo pabalik. Mananatili siyang tahimik. Si Hu Pao ay nakasimangot din, ngunit alam niyang may mali kay ancestor. Hindi magandang maghanap ng gulo ngayon, kaya pinipigilan ng galit. Isang matipunong lalaki sa itim na armor ang malakas na nagsabi, "Huwag mag-alala, Lord Commander. Pagdating ng taong iyon sa araw pagkatapos ng bukas, titipunin natin ang lahat ng unit at ipapakita natin sa kanya kung sino talaga ang commander." Pinunasan ng malungkot na lalaki ang alak sa kanyang bibig at nagsalita ng seryoso, "Nalaman mo na ba ang pinagmulan ng taong iyon?" Isang sundalo sa itim na armor ang sumagot ng mahinang, "Isa siyang dayuhan. Narinig ko na siya ay tinesting ng general ngunit hindi nakapasok sa mga kwalifikasyon at ibinigay ang posisyon ng commander bilang isang exception." Emph. Ang malungkot na lalaki ay kumuha ng isa pang jar ng alak at uminom ng malakas. "Lord Commander, agad ko siyang haamon kapag dumating siya at titingnan kung anong lakas meron siya. Ayon sa mga patakaran ng hukbo, kung ang kanyang lakas ay hindi sapat, kahit pa ang Lord General ang nag-appoint sa kanya, hindi siya makakakuha ng utos sa mga sundalo." Oo nga. Bakit kaya ginawa ng Lord General ang bagong tao bilang commander at ibinaba pa ang commander sa vice commander? Walang dahilan para dito, at walang pwedeng umupo at hayaan na lang mangyari ito. Tama. Ang malungkot na mukha ay kumuha pa ng isa pang malaking kagat ng alak at nagsabi, "Gusto kong makita kung anong uri ng kakayahan meron ang taong ito." Mga dayuhan. May mga malalakas at mahihinang dayuhan. Hindi ko naman hindi pinatay ang ilang mga dayuhan. Kung malakas ang taong ito, gagamitin natin ang Immortal Slaying Formation. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga sundalo sa paligid na nakasuot ng itim na armor ay nagsara ng bibig. Ang malungkot na mukha ay nagkunwaring magalit at sinabi, "Natakot na kayo." Ang mga tao ay patuloy na nagbabayad at umaalis. Sa lalong madaling panahon, dalawa na lang ang natirang occupied na mesa. Maliban sa mesa ng mga demonyong sundalo, ang mesa ni Wang Lin na 3 na lang. Ang baso sa kamay ni Wang Lin ay nabasag na, ngunit ang nostalgia sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Ang celestial spiritual energy ay nagsimulang kumalat mula sa kanyang katawan, at ang demonic ideals na nakatago sa loob niya ay dahan-dahang lumakas at kumalat. Tahimik na tinawag ni 13, "Ancestor." Sa mesa ng mga demonyong sundalo, ang malungkot na lalaki ay nagsabi, "Kung natatakot kayo, umalis na kayo ngayon." Isang demonyong sundalo sa tabi niya ang mabilis na nagsabi, "Lord Commander, kung gagamitin natin ang Immortal Slaying Formation sa isang tao sa ating panig, baka parusahan tayo ng Lord General. Patay na ang taong iyon, at makakabalik ako sa aking posisyon. Kahit may parusa, tatanggapin ko iyon at hindi kayo madadami." Ang malungkot na lalaki ay tinapos ang inuming alak at muling itinapon ito. Ang jar ng alak ay lumipad diretso sa mesa ni Wang Lin ng napakabilis. Ang mga mata ni 13 ay naging malamig at hinawakan ng jar. Sabay na nagbago ang kanyang ekspresyon at napilitang tanggapin at ang upuan sa ilalim niya ay agad na bumagsak. Si 13 ay naitulak pabalik ng ilang hakbang. Pinilit niyang lunukan ng dugo sa kanyang bibig at tinatigan ang katawan. Ang taong may malungkot na mukha ay agad na sumigaw, "Umalis kayo. Masama ang araw ko ngayon. Kayo lang ang 3 na walang mata." Ang mga mata ni Hu Pao ay naging malamig habang tinitingnan ang mesa ng mga demonyo. Ramdam niya ang malakas na demonyong espiritual na enerhiya na nagmumula sa bawat isa sa kanila. Alam niyang kaya niyang talunin ang isa lamang sa kanila, ngunit kung dalawa, magiging mahirap ang laban. Lalo na ang taong naghagis ng garapon ng alak, na ang demonyong espiritual na enerhiya ay hindi na tumutulo. Nang magtagpo ang mga mata ni Hu Pao at ng lalaking iyon, agad niyang naramdaman ang sakit sa kanyang puso at mabilis na iniiwas ang kanyang tingin. Huminga ng malalim si 13, inilapag ang garapon ng alak, nilapitan si Wang Lin, at mahinang sinabi, "Ancestor." Si Wang Lin ay tila hindi nakapansin ng kahit ano habang nakaupo siya ng hindi kumikilos. Nang pumasok ang taong may malungkot na mukha sa restaurant, napansin niya si Wang Lin at nakita niyang kakaiba si Wang Lin. Parang may dalawang uri ng puwersa na naglalaban hanggang kamatayan sa loob ng katawan ng taong ito. Ang layunin ng unang garapon ng alak ay upang suriin si Wang Lin. Malinaw ang ibig sabihin ng dalawang garapon ng alak na ito. Nang makita ng mga demonyong sundalo na hindi pa umaalis ang grupo ni Wang Lin na 3, hindi sila natuwa. Isang sundalo ang sumigaw, "Hinahanap niyo ba ang kamatayan?" Pagkatapos nun, nilapitan niya si Wang Lin. Sa gilid, ang mga mata ni 13 ay naging sobrang malamig, at agad siyang naglabas ng isang suntok.
Hindi mabagal ang reaksyon ng demonyong sundalo, ngunit siya ay medyo nagulat. Bilang tugon, ang kanyang kamay ay naging kamao at pinaikot ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Isang demonyong liwanag ang biglang lumitaw sa paligid ng kanyang kamao, pagkatapos ay naging isang mabagsik na tigre na pumasok sa kanyang kamao at bumangga sa suntok ni 13. Isang malutong na tunog ang narinig habang ang demonyong sundalo ay umubo ng dugo at lumipad pabalik na parang tinamaan ng isang malakas na puwersa. Damapo siya sa isang mesa at nabasag ito habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Pinilit ni 13 na umatras ng ilang hakbang at damaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Siya ay nasaktan na nang mahuli niya ang garapon ng alak, at ngayon, pinilit niyang gamitin ang kanyang lakas, kaya't mas lalong lumala ang kanyang mga sugat. Bukod dito, ang kanyang kanang kamay ay ganap na nabanat ngayon. Ang pamamaraan ng pagpapalakas ng kanyang katawan ay hindi kumpleto, kaya't kapag nagsasanay siya, natural na kulang ang kanyang lakas. Nang makita ni Hu Pao ang ginawa ni 13, naglabas siya ng higit sa 12 ng maliliit na bandila mula sa kanyang damit. Nang kanyang ikutin ng mga ito, isang malamig at humahagulgol na hangin ang biglang pumutok. Nang makita ng mga demonyong sundalo na nasaktan ng isa sa kanila, lahat sila ay tumayo, puno ng intensyon na pumatay. Matagal na silang naglaban sa battlefield, at kapag inilabas nila ang kanilang malasakit, ang kanilang lakas ay tataas ng maraming beses. Ang taong may malungkot na mukha lamang ang nakaupo doon at hindi gumagalaw. Ang kanyang tingin ay nakatutok pa rin kay Wang Lin. Ang mga barbarong ito ay manggahas maghasik ng gulo sa Ancient Demon City. Ang mga demonyong sundalo ay nagsimulang magtawanan at pagkatapos ay sumugod sila na parang mga mabagsik na tigre. Ang 6 na demonyong sundalo ay sabay-sabay na umatake, na nagdulot kay Hu Pao na magmura. Agad niyang pinakawalan ng mga piraso ng kaluluwa mula sa mga bandila ng kaluluwa at nilamon ang restaurant. Ang katawan ni 13 ay nahalo sa mga piraso ng kaluluwa at nagsimula ang labanan. Isang demonyong sundalo ang mabilis na sumigaw, demonic spells. Kapatid, mabilis, gamitin mo ang demonyong espiritual na enerhiya para makatawid. Ang 6 na demonyong sundalo ay sobrang husay, kaya't pinaikalat nila ang kanilang demonyong espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, 6 na piraso ng napakalakas na demonyong espiritual na enerhiya ang sumugod tulad ng mga naglalagablab na dragon. Ang mga pirasong ito ay may hindi bababa sa 30 ranggo ng demonyong espiritual na enerhiya. Pumailan lang sa buong restaurant, ang 6 na piraso ay pinilit na itulak ang mga piraso ng kaluluwa pabalik. Ang mukha ni 13 ay naging sobrang mapotla, at lihim na nagmura si Hu Pao. Nagkatinginan sila at parehong nakita ang determinasyon sa mata ng isa't isa. Kahit na sila'y mamatay, kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ng ancestor. Sa puntong ito, biglang naramdaman ni Hu Pao na hindi na ganun kaabala si 13. Biglang nagbago ang ekspresyon ng taong may malungkot na mukha at sumigaw, itigil ang demonyong espiritual na enerhiya. Mabilis. Sa oras na sumigaw siya, ang 6 na piraso ng demonyong espiritual na enerhiya ay lumabas sa kontrol. Sa ilalim ng naguguluhang mga tingin ng 6 na demonyong sundalo, ang mga piraso ng demonyong espiritual na enerhiya ay tumulak patungo kay Wang Lin at pumasok sa kanyang noo. Sa puntong ito, ang itsura ng pagka-nostalgic sa mga mata ni Wang Lin ay nawala, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kilanawan. Ang lakas ng demonyong ideal. Nagpakita ng kaunting pagkabigla sa mga mata ni Wang Lin. Kabanata 547. Black Armor Barak. Ang daw ng isang cultivator ay matibay upang hindi madaling maapektuhan ng mga panlabas na puwersa. Iyon ang Dao Heart. Ang paglakad sa landas ng demonyo ay parang pagdadaanan ng isang malamig na hangin na tumatagos sa katawan, sumasalakay sa puso, at kumikapit sa kaluluwa. Sa sandaling naging malinaw ang mga mata ni Wang Lin, may bahid ng pagkabigla sa mga ito. Sa kanyang pagsasanay at matibay na Dao Heart, ang kanyang naranasan ay parang isang kalamidad. Ang pagka-nostalgic ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay kapag ang isa ay ganap na nawawala sa kanyang nostalgia at hindi makalabas mula rito. Kung normal lang, hindi mangyayari sa ganitong paraan kay Wang Lin, ngunit kakaalis lamang niya sa landas ng demonyo. Bagamat napigilan niya ito, may ilan pa ring demonyong ideal sa kanyang katawan, at iyon ang naging pinagmulan ng kanyang nostalgia. Noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan ng mga cultivator na ang mga demonyo ay sumasakop sa katawan ng mga tao. Naniniwala sila rito dahil iniisip nilang ang mga demonyong mula sa hindi kilalang lugar ay nagsanib sa langit, hindi matukoy, at sinubukang sakupin ng mga cultivator na nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa langit. Sa ibang pananaw, nangangahulugan ito na sila ay naruroon sa bawat dako. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay pumapasok sa katawan ng cultivator, pina-activate ang Dao Fire ng cultivator upang sunugin ang kanilang pinagmulan na kaluluwa, at sa ganoon ay nakukuha ng demonyo ang buhay ng cultivator, sinisira ang kanilang Dao Heart. Sa mata ng mga sinaunang cultivator, ang mga demonyo ay labis na nakakatakot.
Kapag nakagawa sila ng pagkakamali at pinayagan ng mga demonyo na pumasok sa kanilang katawan, ito ay magdudulot ng kanilang pagkawasak magpakailanman. Habang ang mga sinaunang cultivator ay nawala at ang Cultivation Alliance ang kumuha ng kapangyarihan, ang mga kwento tungkol sa mga demonyong mula sa labas ng teritoryo ay nawala at pinalitan ng mga lohikal na pagsusuri at mga rational na kalkulasyon. Pinabulaanan ng Cultivation Alliance ang pagkakaroon ng mga demonyong ito. Sa halip, naniniwala sila na ito ay isang demonyong ideal na ipinanganak sa loob ng katawan ng tao. Ang demonyong ideal na ito ay hindi tumutugma sa mga natutunan ng mga cultivator mula sa langit at sa ganoon ay nagdudulot ng hindi pagkakatugma. Ang yin at yang ng isang tao ay hindi gumagalaw ng tama at ang kanilang Tao heart ay nagiging hindi matatag, na nagdudulot ng isang ilusyon na nakakaapekto sa puso. Ito ang nangyari kay Wang Lin. Ang kanyang pagnanais na bumalik sa planetang Suzaku ay ang pinakamatinding demonyong ideal na naranasan niya. Kung ito ay nagpatuloy, madyay gising si Wang Lin sa kanyang sarili, ngunit maaaring mabilis o matagal pa ang oras na kinakailangan. Ang pagdating ng mga demonyong sundalo at ang kanilang demonyong espiritual na enerhiya ay nagbigay kay Wang Lin ng pagkakataon upang makahanap ng butas sa kanyang bilangguan. Nang maglabasan ng demonyong espiritual na enerhiya ng 6 na demonyong sundalo, naranasan ni Wang Lin ang isang sandali ng kaliwanagan. Bagamat saglit lamang ito, sapat na ang panahon na iyon para sa kanya. Walang alinlangan si Wang Lin. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay sumabog mula sa Demon Crystal at mabilis na kumilos sa kanyang katawan. Nang magbanggaan ang demonyong espiritual na enerhiya at ang celestial na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, nagkaroon ng isang vortex. Ito ay nangyari nang magsanib ang demonyong espiritual na enerhiya at celestial na espiritual na enerhiya. Para sa mga hindi pamilyar sa Demon Spirit Land, ang demonyong espiritual na enerhiya ay parang kapalit ng celestial na espiritual na enerhiya. Kapag ang demonyong espiritual na enerhiya ay nagsanib sa celestial na espiritual na enerhiya, maaari nitong dagdagan ng celestial na espiritual na enerhiya. Hindi pa naisama ni Wang Lin ang mga ito dahil hinihintay niya ang tamang panahon. Ang pagsasanib ang dahilan kung bakit niya nakain ang demonyong espiritual na enerhiya ng 6 na demonyong sundalo. Bagamat ito ay mukhang matagal, nangyari ito sa isang iglap. Nang makita ni 13 na bumalik si Wang Lin sa normal, naglabas siya ng isang malalim na hinga. Sa kanyang puso, basta't nandyan si Wang Lin, wala ng problema. Agad siyang lumapit kay Wang Lin at tinitigan ang mga demonyong sundalo ng malamig na tingin. Nawala na rin ang kaba kay Hu Pao. Ipinakita niya ang kanyang kamay upang bawiin ang mga piraso ng kaluluwa at tumayo sa tabi ni Wang Lin. Ang 6 na demonyong sundalo na nawalan ng kanilang demonyong espiritual na enerhiya ay labis na nanghina. Lahat sila ay nagpakita ng mga ekspresyon ng hindi makapaniwalang mukha at tumingin kay Wang Lin nang may takot sa kanilang mga mata. Tumayo ang taong may malungkot na mukha at seryosong nagtanong, "Sino ka, Ginoo?" Kinuha ni Wang Lin ang ikatlong garapon na hindi pa nabuksan. Hindi man lang tiningnan ng iba, nagsimula siyang maglakad palabas ng restaurant. Si 13 ay kumuha ng ilang demon stones at inilagay ang mga ito sa mesa bago sumunod kay Wang Lin. Si Hu Pao naman ay tumawa ng pailalim habang tinitingnan ng mga demonyong sundalo sa loob ng restaurant at sinundan si Wang Lin. Hinampas ng taong may malungkot na mukha ang mesa at sumigaw, "Huwag maglakad." Kasunod nun, lumapit siya at ang isang malakas na demonyong espiritual na enerhiya ay kumalat. Ang buong restaurant ay napapalibutan ng isang demonyong aura. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay naging mga espada at mabilis na sumugod sa grupo ni Wang Lin. Humarap si Wang Lin at naging malamig ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang iba at inihagis ang kanyang kamay. Isang kakaibang hangin ang lumitaw at ang mga espada na gawa sa demonyong espiritual na enerhiya ay agad na nawala ng tamaan ng hangin na ito. "Magkikita tayong muli." Pagkatapos ng huling linyang iyon, umalis si Wang Lin sa restaurant. Ang mga mata ng taong may malungkot na mukha ay kumunot, pagkatapos ay tiningnan si Wang Lin at nagsimulang mag-isip. Pagkatapos umalis ng restaurant, hindi na pumunta si Wang Lin sa iba pang lugar at diretsyong bumalik sa inn. Umupo siya sa lotus position at nagsimulang maghanap. Ang celestial na espiritual na enerhiya ay gumagalaw ng dahan-dahan sa loob ng kanyang katawan habang siya ay naghanap. Nang pumasok siya sa demonyong estado kanina, naramdaman niyang may isang pakiramdam ng krisis. Inabot niya ang demonyong ideal. Ngayon ay maingat niyang hinahanap ang mga spot ng demonyong ideal sa kanyang katawan. Bawat oras na makakita siya ng anumang bakas ng demonyong ideal, agad niya itong pinapalayas. Sa umaga ng ikalawang araw, inikot niya ang kanyang celestial na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ng ilang beses bago siya huminga ng malalim. Sa puntong ito, may 3 itim na bola na lumulutang sa harap niya. Ang 3 bola na parang koton na ito ay ang mga demonyong ideal na itinapon niya mula sa kanyang katawan. Masasayang lang ang pagsira sa mga demonyong ideal na ito. Kung gagamitin ng tama, maaari nitong sirain ang Tao heart ng isang tao at magtamo sila ng hindi inaasahang pagkatalo.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap bago niya itago ang 3 maliliit na bola. Malapit nang matapos ang 7 araw. Sinabi ng Demon General na may maghahatid sa akin sa barracks, habang nag-iisip si Wang Lin, nagbago ang kanyang ekspresyon at tiningnan ng pinto. Hindi nagtagal, ang boses ni 13 ay narinig mula sa labas. Ancestor, may nais magpulong sa iyo. Normal ang ekspresyon ni Wang Lin nang kalmado niyang sinabi, pumasok. Pagkasabi nun, binuksan ng isang tao ang pinto. Pumasok si 13 at Fu Pao kasama ang isang tao. Ang taong ito ay mga 40 taon gulang, nakasuot ng itim, napakapayat, at sa sandaling pumasok siya, isang malamig na aura ang bamalat sa paligid. Sa sandaling pumasok siya, tumingin ang kanyang mata kay Wang Lin, na nakaupo sa kama. Matapos siyasatin si Wang Lin, nagbigay siya ng isang malalim na pagbati at sinabi, "Magandang araw, Commander Wang." Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iimbak at mabilis na lumitaw ang isang berdeng token sa kanyang kamay. Ibinato niya ito pasulong. Kinuha ng tagapamahala ng hukbo ang token, maingat na tiningnan ito, tumango, at ibinalik ito. Pagkatapos ay kinagat niya ang labi at nag-drawing sa hangin. Agad na nabuo ang isang dugo-pulang formation sa hangin. Ang formation na ito ay napakakomplikado, ngunit si Wang Lin ay nakakita ng kaunti dito. Kinuha ni Wang Lin ang token at malumanay na sinabi, "Transfer Array." Tiningnan ng tagapamahala ng hukbo si Wang Lin at nagsabi, "Ang Commander Wang ay worldly. Ito ay isang transfer array nga. Ngunit ito ay naiiba sa transfer array ng inyong mga cultivator. Ito ay nilikha ng Demon Emperor para sa partikular na transfer." Pagkatapos nun, naglakad siya sa loob ng dugo-pulang array at nawala. Si Wang Lin at ang kanyang grupo ng 3 lamang ang naiwan. Determinado si 13 nang maglakad siya sa array. Ginawa niyang misyon sa buhay ang protektahan ng Ancestor, at ang transfer array na ito ay kakaiba kaya inilaan niyang magsiyasat dito. Nakita ni Wang Lin ang ginawa ni 13 at lihim na tumango sa kanyang puso. Tumayo siya at naglakad patungo sa array. Si Hu Pao ay nagreklamo sa kanyang isipan at mabilis na sumunod kay Wang Lin. Sa sandaling lumabas si Wang Lin mula sa kabilang panig ng transfer array, narinig niya ang isang organisadong sigaw na parang kalanjing kulog na pumupuno sa buong paligid. Si 13, na nauna, ay agad na nagulat at napilitan bumalik ng ilang hakbang dahil sa tunog. Siya ay nasaktan pa mula sa nangyari kanina, at ang gulat na ito ay nagdulot ng pagbagsak ng dugo sa kanyang katawan, kaya't napalabas siya ng dugo. Si Hu Pao naman, bagamat hindi nasaktan, ay hindi kasing tibay ng katawan ni 13. Sa ilalim ng pag-atake, ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi kontrolado at sumabog sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay naging puti. Kung hindi lang dahil nandyan ang Ancestor at ayaw niyang mawalan ng mukha, umupo na sana siya upang ayusin ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit habang pinipigil niya ito, lalong naging magulo ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang banayad na puwersa mula sa labas ang dumating, at sa isang iglap, ang demonyong espiritual na enerhiya sa katawan ni Hu Pao ay naging maayos, parang nakatagpo ng kanilang mga ninuno. Mabilis na bumalik sa kanyang mga meridians at naging normal. Inangat ni Wang Lin ang kanang kamay mula sa balikat ni Hu Pao at humakbang pasulong. Isang strand ng celestial na espiritual na enerhiya ang pumasok kay 13 at umikot isang beses sa kanyang katawan. Naramdaman ni 13 ang magaan sa katawan at medyo gumaling ang kanyang mga sugat. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingin si Wang Lin sa paligid at inusisa ang lugar. Ito ay isang barracks na itinayo gamit ang itim na bato na may lawak na mga 50 kilometro. Sa gilid ng barracks ay mga pader na may taas na 12 ng talampakan. May mga pag-alo ng demonyong espiritual na enerhiya sa mga pader na ito, ibig sabihin ay may mga spell na nagpapalakas sa mga ito. Si Wang Lin ay lumitaw sa gitna ng barracks. 100 talampakan sa harap niya ay nakatayo ang mga hanay ng mga demonyong sundalo na naka-armor. Lahat sila ay naglalabas ng mga hibla ng itim na aura na parabang sila ay mga demonyong Diyos. 1,000 demonyong sundalo ang bumubuo sa isang regiment, at sa kasalukuyan, mayroong 10 regiments na nakatayo sa paligid ni Wang Lin. Isang malakas na alon ng killing intent ang mabilis na kumalat. Ang killing intent ng 10,000 tao ay hindi kayang ipaliwanag ng mga karaniwang tao. Lalo na't ang mga demonyong sundalong ito ay may hindi bababa sa 30 ranggo ng demonyong espiritual na enerhiya, at may ilang tao pang may higit sa 100 ranggo. Bukod pa rito, ang mga sundalong ito ay pawang mga bihasa sa laban at nakapagtigil na ng maraming tao. Dahil sa lahat ng mga pagpatay na kanilang nagawa, ang killing intent ay tumagos na sa kanilang mga buto. Sa ilalim ng matinding killing intent na ito, ang paligid ay naging tahimik na tahimik. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nakakatakot. 10,000 pares ng mata ang nakatutok sa isang tao. Ang lokasyon ng kanilang mga tingin ay siyang pinagtutuon ng lahat nilang killing intent. Ang mga tingin ng 10,000 na ito ay hindi matitinag, tulad ng 10,000 lumilipad na espada.
Si Wang Lin ay nakatayo sa gitna, ganap na kalmado. Ang tanging bagay na tumugon sa mga tingin ng 10,000 tao ay ang kanyang malamig na mga mata. Kabanata 548. Ang teroridad ng katahimikan. Nang lumabas siya mula sa transfer array, ang 10,000 demon na sundalo ay bamulong ng isang sigaw na puno ng puot at killing intent. Ang kolektibong sigaw na puno ng demonyong spiritual na enerhiya ay hindi hihigit sa sigaw ng isang soul transformation na cultivador. Nagpakita ng kaunting pandidiri ang tagapamahala ng hukbo nang umubo ito at sinabi, "Nasaan si Commander Sima?" Pagkasabi nito, agad na narinig ang tunog ng mga kabayo mula sa malayo. Isang higanteng hayop na may isang pangil ang mabilis na dumating. Ang hayop ay sobrang bilis at dumaan nito na parang isang alon. May isang tao na nakatayo sa likod ng hayop. Siya ay nakasuot ng itim na armor na may mga lilang marka, isang itim na helmet, at matinding killing intent ang nagmumula-mula sa tanging butas sa helmet para sa kanyang mga mata. Kanina, nang makita niyang lumabas si Wang Lin, nagpakita siya ng kaunting pagkabigla, ngunit agad itong napalitan ng killing intent. Habang dumadaan ang tao, umatras ang lahat ng mga sundalo upang magbigay daan para makadaan siya kay Wang Lin. Ibinangon ng tagapamahala ng hukbo ang mga manggas nito at lumikha ng hangin upang alisin ang alikabok, at pagkatapos ay tiningnan ng tao na nakasuot ng itim na armor at sinabi, "Ito ang bagong hirang na commander. Vice Commander Sima, hindi mo ba siya batiin?" Binigyan niya ng diin ang mga salitang, "Vice Commander." Tiningnan ng taong nakasuot ng itim na armor si Wang Lin ng malamig na ekspresyon at malamig na sinabi, "Sima yan ay bumabati kay Commander." Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng tao at sinabi, "Nagkita na tayo." Nagpakawala si Sima yan ng malamig na hininga at tinanggal ang kanyang helmet. Siya ang malungkot na mukha ng tao mula sa restaurant. Nagpakita ng hindi maipaliwanag na reaksyon ng tagapamahala ng hukbo habang itinupi ang kanyang mga kamay at sinabi kay Wang Lin, "Commander Wang, dahil dinala ko na kayo rito, kailangan ko nang bumalik. Kailangan ko pa magulat sa General." Bumangon si Wang Lin at ngumiti ng mahina. "Salamat, Lord Steward." Nagngiti ang tagapamahala at tumango, pagkatapos ay humakbang papasok sa array. Pagkatapos niyang umalis, naging tahimik ang buong kampo. Tanging ang tunog ng paghinga ang maririnig sa paligid. Malamig na tiningnan ni Sima yan si Wang Lin at sinabi, "Lahat ng 10,000 Black Armored Soldiers maliban sa 6 na hindi makabangon ay narito." Nananatiling kalmado si Wang Lin habang tinitingnan ang mga demon na sundalo. Ang nakita niya ay puot at pangiinsulto. Tumigas ang kanyang mga mata at sinabi, "Lahat kayo, umalis na." Walang kumilos sa mga demon na sundalo. Lahat ng kanilang mga mata ay nakatutok kay Sima yan. Hanggat hindi nagsasalita si Sima yan, hindi nila susundin ang kahit sino, kahit na ang taong ito ay ang bagong hirang na commander. Hindi man lang tinignan ni Wang Lin ang mga nakapaligid na demon na sundalo at diretsyong naglakad sa 10 mga regimento. Si 13 at Hu Pao ay mabilis na sumunod. Ang kanilang mga ekspresyon ay malungkot at tahimik. Nang umalis ang tatlo, isang pagsabog ng tawa ang narinig mula sa 10,000 demon na sundalo. Ang tawang ito ay puno ng pang-uuyam at pandidiri. Tanging si Sima yan ang hindi tumawa. Nagkunot ang kanyang noo ng bahagya. Hindi niya alam ang tungkol sa bagong commander, ngunit alam niyang kung siya ay nasa sitwasyong iyon, hindi siya makakalabas ng tahimik ng walang gulo. Nagkunot ang noo ni Sima yan at sinabi, "Lahat kayo, magpatuloy sa inyong training." Kahit mababa ang kanyang tinig, sa mga pandinig ng mga demon na sundalo, ito'y parang kulog. Agad na nagkawatak-watak ang 10 mga regimento at nagsimula sa kanilang pagsasanay. Sa kampo ng hukbo, maliban sa mga hanay ng mga barracks, may isang napakasimpleng bahay, ngunit may protection formation. May malaking itim na bandila sa tabi ng bahay, at sa bandila ay nakatahi ang pangalan na, Sima, gamit ang gintong mga sinulid. Maliwanag na ang bahay na ito ang tinitirhan ni Sima yan. Sa tabi ng bahay ay ang mga guho ng isang gusali. Malinaw na may ibang gusali rito dati. Tinitigan ni Hu Pao ang lahat ng naroroon, at pagkatapos marinig ang tawa mula sa likuran, galit niyang sinabi, "Ancestor, sobra na ang mga demon na sundalong ito." Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang sinabi, "Huwag mong alalahanin sila. Dahil wala tayong matutuluyan, magtanim tayo sa labas." Pagkatapos nito, pumili siya ng isang bakanting lugar at naupo upang mag-ensayo. Pinipigilan ni Hu Pao ang kanyang galit habang malamig na tinitingnan ng mga nagkakalat na demon na sundalo. Nagbuga siya ng malamig na hininga at naglakad sa kaliwan ni Wang Lin at naupo upang bantayan siya. Kahit malungkot ang ekspresyon ni 13, kalmado ang kanyang mga mata. Hindi niya isinusumbong ang pang-iinsulto ng mga demon na sundalo. Alam lang niya na basta sinabi ni Wang Lin, tutugan siya ng walang alinlangan, kahit pa ito ay magdulot ng kanyang kamatayan. Naupo si 13 sa kanan ni Wang Lin, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-ensayo ng Giant Demon Clan na paraan ng body refining. Dahan-daang lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, dumating ang gabi.
Sa buong araw na iyon, hindi huminto ang mga sigaw ng mga demon na sundalo sa kampo ng hukbo. Ang kanilang pagsasanay ay nakabatay sa tunay na laban sa isa't isa at nakatutok sa paggamit ng mga formation sa labanan. Ang mga paminsang demon na sundalo na dumaan kay Wang Lin ay tinitingnan siya ng may malakas na puot. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa lahat ng ito. Parang tubig sa isang balon na hindi matitinag. Patuloy na nag-ensayo si 13 na parang kopya ni Wang Lin. Bagamat may mga ripples na lumitaw sa kanyang puso, ang mga ito ay pinipigilan niya. Si Hu Pao naman ang tanging hindi makapagsabayan sa kalmado. Malamig niyang tinitingnan ng bawat demon na sundalo na dumadaan. Hindi lang kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, pati na ang kanyang puso. Hindi siya nagmamadali na sakupin ang lugar na ito, bagkus ay minamasdan niya silang lahat. Bagamat nakapikit ang kanyang mga mata, ipinalawak niya ang kanyang divine sense at maingat na pinagmamasdan ang bawat isa sa 10,000 sundalo rito. Ang bawat 1,000 na sundalo ay may leader, at lahat sila ay mga tapat ni Sima Yan. Tungkol naman sa 6 na sundalo sa restaurant, bagamat hindi mataas ang kanilang mga cultivation, sila ang mga importanteng tao dito. Ang dahilan kung bakit hindi siya agad kumilos ay dahil may magandang pagkaunawa siya sa mga alituntunin ng mga hukbo sa mga bansang ito. Nakuha niya ang pagkaunawa mula sa mga alaala ni Lu Yun. Ang 9 na bansa rito ay sumusunod sa military law at malayo sa mundo ng cultivation. Maliban kung ang iyong cultivation ay sapat upang labanan ang Demon Emperor, kailangan mong sundin ang mga batas ng bansa kung nais mong magamit ang kanilang puwersa. Lahat ng mga banyaga na pumupunta sa Demon Spirit Land ay kailangan munang makisalamuha sa isa sa 9 na bansa at kumuha ng pamumuno sa mga tropa. Ito lamang ang tanging paraan upang makapagtatag ng pwesto dito. Kung ikaw ay mag-isa at makatagpo ng isang tao na may utos ng 10,000 Demon Soldiers, hindi mo na kailangang makipaglaban pa. Bagaman hindi mataas ang antas ng pagninuno ng mga Demon Soldiers na ito, ang isang grupo nila ay tunay na malakas. Bukod pa dito, ang mga Demon Soldiers ay espesyalista sa mga formation. Mayroon silang mga misteryoso at kakaibang formation na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magtago ng mga atake at manghuli ng mga hindi handang kalaban. Higit pa rito, kung ang isang tao ay pumatay ng maraming Demon Soldiers, lilito ang Chief Commander, isang taong halos kasing lakas ng Demon General. Sa oras na iyon, hindi kayang magtagumpay ng isang cultivator sa bansa. Sa puntong iyon, ang tanging magagawa nila ay mabilis na tumakas sa susunod na bansa. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, mapipilitin silang tumakas mula sa isang bansa patungo sa isa pa hanggang sa mahirapan na silang makapunta kahit saan sa Demon Spirit Land. Ang tanging lugar na maaari nilang takasan ay isang liblib na lugar upang mag-ensayo, ngunit mawawala na ang pagkakataon nila upang makamit ang military merits at magtagumpay sa pagsanib sa isang ancient demon. Dahil dito, lahat ng mga cultivator na pumapasok sa lugar na ito ay nagsusumikap na makakuha ng posisyon sa isang bansa. Dahil dito, kailangan sumunod ni Wang Lin sa military law. Kung lalabag siya sa military law, mawawala ang lahat. Malinaw na naiintindihan ito ni Wang Lin. Kung siya ay kikilos ng walang pag-iisip, mahirap na maiwasan ang pagpatay sa proseso ng pagtatangkang kontrolin ang mga tropa. Bukod pa rito, kapag nakilala na ng mga Demon Soldiers ang isang tao, kahit patayin pa nila ito, maaaring hindi pa rin nila makuha ang kontrol sa mga ito. Sa huli, lalabag siya sa military law, mabibigo sa pagkontrol ng mga tropa, at magbibigay lang siya ng pagkakataon para sumuko. Maraming malalakas na cultivators ang nabigo sa hakbang na ito. Sa libu-libong tao na pumapasok, pagkatapos ng serye ng mga eliminations, kaunti lamang ang makakakuha ng pwesto. Ang ilan sa mga cultivator ay may masamang ugali. Kapag nakatagpo ng mga Demon Soldiers na hindi sumusunod, agad nilang inaatake. Ngunit kumpara sa mga Demon Soldiers, ang mga cultivators ay mga banyaga, kaya't hindi sila paboran ng Demon Emperor. Kaya naman, tuwing ang isang banyaga ay magtatalaga ng posisyon, mayroong karagdagang military law. Kung ang isang tao ay lumabag dito, kasalanan ng taong iyon, ngunit kung 10 tao ang lumabag, kasalanan ito ng commander. Ang pagpapakahulugan ng 10 tao ay malabo. Maaaring ibig sabihin nito ay isang unit ng 10 tao o 10 individual na tao. Dahil dito, hindi nagmamadali si Wang Lin. Para siyang isang mang-uugnoy na naghihintay. Naghihintay ng pagkakataon. Isang pagkakataon para kumilos at ayusin ang buong sitwasyon. Mabilis na lumipas ang oras. Si Wang Lin ay nagpa-practice sa bukas na lugar ng 3 araw. Nanatiling kalmado si 13. 2 araw na ang nakalipas, binigyan siya ni Wang Lin ng isang jade at inutos na alalahanin ang nilalaman. Sa kasalukuyan, patuloy niyang ipinapamemorize ang laman ng jade. Gayunpaman, sa loob ng 3 araw na ito, patuloy na tumataas ang galit ni Hu Pao. Palaki ng palaki ang pagpapakita ng kawalang galang sa kanila ng mga Demon Soldiers. Sa kanilang mata, ang kanilang bagong commander ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit si Sima Yan ay nagiging mas mapagmatsyag.
Patuloy siyang nakakaramdam na may hindi tama dahil ang bagong commander ay hindi umaayon sa kanyang mga inaasahan. Sa 3 araw na ito, hindi lamang siya hindi nakialam sa mga isyu ng kampo, hindi pa siya nagsalita. Tumunganga lamang siya at nagpa-practice parang wala ng buhay. Kung hindi dahil sa patuloy na galit ni Hu Pao na nagiging mas iritado araw-araw, mas lalong magiging mapagmatsyag si Sima Yan. Hindi siya natatakot sa mga galit o pakikialam ni Wang Lin sa mga usapin ng kampo. Handa siya sa lahat ng sitwasyong ito. Gagawin niyang kahihiyan si Wang Lin o papatalsikan siya mula dito. Ang kinakatakot niya ay ang katahimikang hindi niya maunawaan. Ano nga bang iniisip ng bagong commander na ito, na sa loob ng bahay si Sima Yan, at nakaupo sa ilalim niya ang 8 tao? Lahat ng mga ito ay mga leader ng regiment. Isang napakamatipunong lalaki at kalbo sa mga 8 ito ang nagsabi, Lord Commander, si Shuyu at Jokai ay kaunti lamang ang interaksyon sa amin. Ngayon na tinawag na ni Lord Commander ang lahat para sa isang pagpupulong, hindi pa sila dumating. Ano sa tingin niyo, Lord? Ang taong ito ay nakasuot ng itim na armor at nagbigay ng isang pakiramdam ng kadakilaan. May tato ng alakdan sa kanyang kalbong ulo. Ang alakdan na ito ay kakaiba. Parang buhay na at nagdudulot ng discomfort sa mga tao. Pinahid ni Sima Yan ang kanyang mga templo. Ang bawat araw na lumipas ay parang isang taon para sa kanya. Habang patuloy na tahimik si Wang Lin, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may isang krisis na darating. Sinabi ni Sima Yan, na may seryosong tono, pag-uusapan natin ang dalawa mamaya. Tinawag ko kayong lahat dito upang marinig kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa bagong itinalagang commander. Lahat tayo ay nasa parehong panig, kaya't magsalita kayo ng tapat. Kabanata 549. Pagpapakita ng lakas. Ano bang opinyon ng mayroon tayo? Ang taong iyon ay walang kwenta, kaya't hindi na kailangang mag-abala sa kanya. Ang nagsalita ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi, at tinitingnan niya ng mataas ang bagong commander sa kanyang puso. Upang maging tumpak, hindi niya kailanman ituturing na may halaga ang isang banyaga. Mali si Regiment Leader Son dito. Marahil ang bagong commander ay isang taong may matinding kalkulasyon. Ang makapag-permi at hindi gumalaw ay hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Sabi ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Bagaman matanda na ang lalaking ito, ang kanyang itim na armor ay nagpapakita ng kalmado at katatagan. Humajikik si Regiment Leader Son at sinabi, ang laki ng pinapalakas mong issue. Lahat ng tao ay may mga opinyon tungkol kay Wang Lin, ngunit sa huli, wala ni isa ang nagkaisa sa isang desisyon. Pinahid ni Sima Yan ang kanyang mga templo at nagsabi, sige, tandaan niyong huwag pa simulan ng gulo sa taong ito. Hindi ko lang matanggap na magtulungan siya ng tahimik. Basta't siya ang unang kikilos, may paraan tayong harapin siya. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang iglap, nakapag-ensayo na si Wang Lin ng kalahating buwan sa kampo ng mga sundalo. Sa kalahating buwang iyon, wala siyang ginawa kundi umupo at tahimik na mag-ensayo. Ang kampo ng mga sundalo ay tila naging kanyang lugar ng pagsasanay. Habang nag-eehersesyo si Wang Lin, si 13 ay nakaramdam din ng katahimikan sa kanyang puso. Gayunpaman, patuloy ang galit ni Hu Pao. Kung hindi lang siya nag-aalala sa opinyon ni Wang Lin, matagal na niyang inilabas ang kanyang soul flag at nagkaroon ng isang matinding labanan. Dahil sa katahimikan ni Wang Lin, patuloy na dumami ang pagkamaliit ng tingin ng mga demon soldiers na may 10,000 sa kanilang mga mata. Hindi naman pinansin ni Wang Lin ang lahat ng ito. Sa araw na iyon, ang regiment na pinamumunuan ni Regiment Leader Son ay dumaan sa harap ni Wang Lin habang sila'y nag-eehersisyo. Hindi itinago ni Regiment Leader Son ang pagkamuhi at pagkadesmaya niya kay Wang Lin. Tinitingnan niya ang bagong commander ng may pagkababa. Nang dumaan sila, hindi niya napigil ang dumura at magsabi, kalokohan. Nakita ng regiment ang ekspresyon at ginawa ng kanilang leader at nagsimulang tumawa. Ang kanilang tawa ay puno ng paghamak. Sa oras na tumama ang bear sa lupa, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kalmado at ang boses niya ay mas kalmado pa nang sinabi niyang, Regiment Leader Son, ano ang sinabi mo? Nagulat si Regiment Leader Son. Ito na ang unang beses na nagsalita si Wang Lin sa kalahating buwan. Dumungaw siya at may pagkahamak na sinabi ko na ikaw ay kalokohan. Ang boses niya ay puno ng kayabangan, ngunit bago pa man niya tapusin ang kanyang sasabihin, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at nagpakita ng isang ngiting nagpapaisip. Ang kanyang kanang kamay ay gumalaw ng mabilis na parang kidlat at iniabot ito, dahilan upang isang hindi nakikitang puwersa ang biglang damapo. Ang katawan ni Regiment Leader Son ay agad na napigilan ng hindi nakikitang puwersang ito at nahatak patungo kay Wang Lin nang walang kakayahang lumaban. Nagbago agad ang ekspresyon ni Regiment Leader Son at sinubukan niyang lumaban. Ngunit gaano man siya magsikap, kahit gamitin pa ang buong lakas ng kanyang demonic spiritual energy, wala itong epekto. Ang puwersang nagpigil sa kanya ay parang bakal at patuloy siyang pinipiga.
Ang katawan niya ay agad na lumipad patungo kay Wang Lin at nahawakan ang kanyang leeg sa kamay ni Wang Lin. Ikaw! Agad na tumaas ang dugo sa kanyang ulo at naging pula ang kanyang mukha. Ang kamay sa kanyang leeg ay parang pintuan ng kamatayan na nag-trap sa kanya roon. Kahit na sa kanyang kalagayan, tumitig siya kay Wang Lin ng may malalaki at naguguluhang mata. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon ng lakas ng loob ang bagong commander na pumatay sa kanya, ngunit ngayon ay natatakot siya sa lakas ni Wang Lin. Isang galaw lang at hindi siya nakapagsalita ng kahit ano. Kahit si Commander Sima ay hindi kayang gawin ito. Nakita ng mga demon soldiers na tumatakbo ang kanilang regiment leader at agad silang naglakad patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at sinabi, 13, basahin mo ang 8th military law ng Sky Demon Country. Si 13, na nag-memorize ng nilalaman ng Jade, ay mabilis na sumagot, ang mga nag-aalsa laban sa kanilang superior, patayin. Ang katawan ni Regiment Leader Sun ay nataranta, at may masamang pakiramdam na sumak sa kanyang puso. Gusto niyang magsalita, ngunit dahil sa kamay ni Wang Lin sa kanyang leeg, hindi siya makapagsalita ng buo. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging labis na malamig at ipinakita ang isang nakakatakot na ngiti. Nagbigay siya ng malakas na puwersa sa kanyang kanang kamay, at may isang tunog ng pag-crack, ang leeg ni Regiment Leader Sun ay nabasag bago pa siya makapagsalita. Kasabay nito, pinapalakas ni Wang Lin ang kanyang celestial spiritual energy at ipinapasok ito sa katawan ng taong ito upang sirain ang kanyang cultivation. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, si Regiment Leader Sun ay puno ng hindi pagkakapaniwala. Hindi niya akalain na magkakaroon ng lakas ng loob ang bagong itinalagang commander na pumatay sa kanya. Hawak ang katawan, huminga ng malalim si Wang Lin at nagsimulang mag-absorb ng demonic spiritual energy mula sa katawan ni Regiment Leader Sun. Lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Sa sandaling natapos magsalita si 13, agad na pinatay ni Wang Lin ang taong ito ng walang pag-aatubili. Dahil dito, tumigil ang lahat ng demon soldiers na tumatakbo patungo kay Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang mga demon soldiers na mabilis mag-isip ay nagbago ng tingin patungo kay Wang Lin. Ipinagpag ni Wang Lin ang katawan ni Regiment Leader Sun at ipinagtapon ito pasulong. Tinitigan niya ang mga demon soldiers ng malamig at walang sinabi. Ang katawan ay nahulog sa harap ng mga demon soldiers. Nang makita ang naguguluhang mukha ni Regiment Leader Sun, sumak ang galit sa mga puso ng mga sundalong personal na pinalaki ni Regiment Leader Sun. Isang tao sa mga demon soldiers ang mabilis na sumigaw ng galit, mga kapatid, maghiganti tayo para kay Regiment Leader. Pagkasabi nito, karamihan ng mga demon soldiers ay naglabas ng malalakas na hiyaw ng galit. Lahat sila ay nagtakbuhan patungo kay Wang Lin ng walang pag-aatubili at inilabas ang kanilang demonic auras. Sa kanilang mga mata, si Wang Lin ay kanilang kaaway. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas malamig at sinabi niya ng mahina, ang mga nag-aalsa laban sa kanilang superior. Nagpakita siya ng isang nakakatakot na ngiti. Hindi siya lumipad, kundi binuksan ang kanyang bag of holding at inilabas ang kanyang celestial sword. Sa isang pag-ikot, isang sinag ng enerhiya ng espada ang lumabas at parang hahatiin ang langit. Ang kalahating buwan na talim ay mabilis na sumunod at dumiretso patungo sa mga demon soldiers. Agad na nagsimula ang mga sigawan sa buong lugar. Para sa Celestial Sword, ang pagharap sa mga demon soldiers na nasa core formation stage lamang ay napakadali. Sa isang kisap mata, mga ulo ng mga demon soldiers ang nahulog sa lupa. Ang kaguluhan dito ay agad na nakita ng mga demon soldiers mula sa iba't ibang regiment, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang mga leader ng regiment. Ang natitirang siyam na regiment leaders ay mabilis na dumaan at ang mga demon soldiers ay agad sumunod sa kanilang likod. Isa sa mga siyam na regiment leaders ay mabilis na sumigaw, tigil. Ang 50 kilometro ay hindi isang mahabang distansya. Agad na may alikabok na lumitaw mula sa malayo habang 9,000 demon soldiers ay mabilis na patungo sa lokasyon ni Wang Lin. Hindi man lang pinansin ni Wang Lin ang mga ito at binuksan ang kanyang mga braso. Ang demonic at celestial spiritual energy sa katawan niya ay nag-form ng isang vortex. Sa sandaling iyon, ang demonic spiritual energy na mula sa mga demon soldiers na pinatay ng celestial sword at kalahating buwan na talim ay umalis sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ay lumipad ang demonic spiritual energy patungo kay Wang Lin at isinakatuparan niyang i-absorb ito. Ang demonic spiritual energy ay napakabigat at nag-form ng vortex na may Wang Lin sa gitna. Nang dumating na ang 9,000 demon soldiers, natapos na ni Wang Lin ang pag-absorb ng demonic spiritual energy. Itinutok niya ang kanyang daliri sa hangin at ang celestial sword at kalahating buwan na talim ay mabilis na lumipad pabalik sa kanya. Ang celestial sword at kalahating buwan na talim ay nakalutang sa ibabaw ng kanyang ulo at naglalabas ng matinding vibrations. Sa maikling panahon, higit sa kalahati ng regiment ni Regiment Leader Sun na may 1,000 tao ay namatay. Ang 9 na regiment leaders ay nakasuot ng itim na armor at nilapitan si Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay agad na tumuon sa katawan ni Regiment Leader Sun.
Ang 9,000 demon soldiers ay agad na kumalat at pumulibot sa lokasyon ni Wang Lin, at agad na pumasok ang matinding pagnanais na pumatay sa paligid. Hindi lang nila siya pinapalibutan, kundi nagsisimula na silang gumawa ng isang formation, at ang target ay si Wang Lin. Si 13 at Hu Pao ay agad na tumayo at naging malamig ang kanilang mga mata. Lalo na si Hu Pao, nilalapit niya ang kanyang dila at inilabas ang kanyang lahat na soul flag at malamig na tinitingnan ang kanyang paligid. Si Wang Lin ay nanatiling nakaupo sa lotus position sa lupa. Kahit noong siya ay pumatay, hindi siya tumayo. Sa puntong ito, kahit na siya ay napapaligiran ng 9,000 demon soldiers, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado at sinabi niya ng tahimik, lalaban ba kayo sa inyong superior? Ang 9 na regiment leaders ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Ang mga dugo na tumulo sa lupa ay hindi pa natutuyo at may mga ulo na nakakalat sa paligid. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng pagbabago sa imahe ni Wang Lin sa puso ng 9 na regiment leaders. Pagkarinig ng kanyang mga salita, nagkatinginan silang lahat at hindi nagsalita. Sa puntong ito, isang galit na sigaw ang dumating mula sa malayo. Si Sima Yan ay kumilos ng mabilis na parang isang bagyong dumaan at dumating sa lugar. Habang dumadaan siya sa mga demon soldiers, agad niyang narating ang lugar. Nang makita ang bloodbath na nangyari dito, naging madilim ang mukha niya. Kanina pa siya nagmumuni, at nang marinig ang kaguluhan sa kampo, agad siyang tumigil. Ngunit hindi siya nagpakita at gumamit ng isang lihim na teknik upang makipag-ugnayan sa steward ng army. Naghintay siya hanggang sa mapaligiran si Wang Lin bago siya dumating. Serious ang tono ni Sima Yan nang magsalita, Lord Commander, anuman ang dahilan, matapos mong patayin si Regiment Leader Son, pinatay mo rin ang kanyang mga sundalo. Hindi ko hahayaang palampasin ito. Nanatili pa rin ang kalmado sa ekspresyon ni Wang Lin at bahagyang ngumiti. 13. Basahin mo ang 13th military law ng Sky Demon Country. Agad na binasa ni 13, ang mga nag-siege ng military camp ay kailangan mag-withdraw sa loob ng 30 breaths ng oras. Kung hindi, patayin. Basahin ang pangalawang batas ng Sky Demon Country. Ang paggamit ng immortal slaying level na formations o higit pa para sa mga internal na usapin ng walang pahintulot ay kailangang huminto sa loob ng 20 breaths ng oras o ito ay isang krimen. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, at ang mukha ni Sima Yan ay naging mas madilim. Agad niyang naisip kung bakit hindi gumalaw ang taong ito sa loob ng kalahating buwan. Ang taong ito ay naghihintay ng pagkakataon na kumilos upang ang lahat ay malagay sa kapahamakan. Sa mga 9 na regiment leaders, 3 sa kanila ang agad na umatras. Agad nilang nakita ang takot sa mata ng isa't isa. Ayaw nilang makialam sa alitan para sa posisyon ng commander. 13. Simula ng oras. Si Wang Lin ay nagsara ng kanyang mga mata at hindi na tiningnan si Sima Yan. Ang mga mata ni 13 ay kalmado ng dahan-dahan niyang sinabi, 13 breaths ng oras ay lumipas na. 16, 15, 14, 13. Kabanata 550. Yao Zizo. Si Sima Yan ay nagnalit at sumigaw, maghiwa-hiwalay kayo. Ang salitang ito sa kampo ng mga sundalo ay may ganap na kapangyarihan. Ang 9,000 demon soldier sa paligid ay mabilis na umatras. Nang maglaho ang pagkakalubog, ang formation ay kusang nawala. Sa sandaling ito, isang blood red na liwanag ang lumitaw sa gitna ng kampo at ang steward ng army ay unti-unting nagpakita mula sa kanyang payat na katawan. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng linen. Nakatayo siya doon na ang buhok ay dumadapo sa hangin, at ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila kumikilos kasabay niya. Sa sandaling lumabas ang matandang lalaki, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay tumagos sa mga demon soldiers at tumutok direkta sa matandang lalaki. Pinipigilan din ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at tinutok ang tingin kay Wang Lin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ang puso ni Wang Lin ay kumabog saglit ngunit agad ding nakabawi. Nakita ni Wang Lin ang 4 na selyo sa loob ng matandang lalaki. Ang katawan ng matandang lalaki ay kumilos din, at kumislap ang kanyang mga mata. Lalo siyang nagulat na ang isang tingin ni Wang Lin ay halos mag-collapse ang mga selyo sa loob ng kanyang katawan. Matapos lumabas ang steward ng army, kumilos siya at mabilis na nag-teleport sa isang lugar ilang talampakan mula kay Wang Lin. Ang matandang lalaki ay ginawa din ng parehong bagay. Ang matalim na mukha ng steward ay hindi nagbago nang makita niya ang mga katawan sa lupa. Mabilis na sinabi ni Sima Yan, Lord Steward ng army, pinatay ng commander si Regiment Leader Son ng walang dahilan at pinatay pa ang higit sa 500 demon soldiers. Lahat ng ito ay nasaksihan ng lahat dito. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang piraso ng jade ay lumipad patungo sa steward. Tumingin ang steward dito, at habang ipinapasok ang demonic spiritual energy sa jade, ang mga iba't ibang imahe ay lumitaw sa kanyang ulo. Ang mga imahe ay tungkol sa mga nangyaring insidente. Tumingin ang steward kay Wang Lin ng may malalim na ekspresyon.
Ang kanyang naunang pagmaliit kay Wang Lin ay nawala at pinalitan ito ng intensyon na makipagkaibigan. Ang ginawa ni Wang Lin ay nagsimula ng isang hakbang at inilagay ang kanyang sarili sa isang posisyon kung saan hindi siya matatalo. Nagpakita siya ng isang mahinang ngiti at nagsabi, "Pasensya na, Commander Wang. Iuulat ko ito sa Lord General." Ang mga nagrebelde ay nararapat lamang dito. Habang nagsasalita siya, nagsaludo siya at ngumiti bago umalis. Ang matandang lalaki ay nagsaludo din at nagsabi, "Kamangha-mangha ang pagpapalago ni Commander Wang, ako'y humahanga." Pagkatapos umalis ng dalawa, tahimik na nagmuni si Sima Yan ng matagal bago siya magpakumbabang nagsabi kay Wang Lin, "Ako po ay naging padalos-dalos sa bagay na ito. Sana po'y hindi ninyo ako ipagdamdam." Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ang mga mata ng ilang mga regiment leaders ay nagliwanag ng misteryosong liwanag. Isa sa kanila ang agad na tumayo at magalang na nagsabi kay Wang Lin, "Ang aking pagkakamali din po ay hindi ko sinasadya." Hindi nagtagal, lahat ng regiment leaders ay nagpasya at nagsabi ng parehong bagay. Ang kinalabasan ng bagay na ito ay naipas siya mula sa simula. Hindi tanga ang mga tao dito at agad nilang nakita ang mga pamamaraan ni Wang Lin. Lahat ay maayos nung hindi gumagalaw ang bagong commander, ngunit nang siya ay kumilos, mabilis siyang parang kidlat. Kung magpapatuloy ang ganitong alitan, baka mangyari pa ang nangyari kay Regiment Leader Son. Bukod pa rito, tinitingnan ng cultivation ng bagong commander, mukhang kahit si Sima Yan ay hindi makakalaban sa kanya. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang mag-isip ng mga paraan para magkompromiso. Tumayo si Wang Lin at pinindot ang lupa gamit ang kanyang kanang kamay. Isang serye ng mga kaluskos ang biglang nanggaling mula sa lupa sa ilalim ng kampo ng army na parang may mga galit na dragon na gumagalaw sa ilalim. Sa sandaling ito, ang buong lupa ng kampo ay lumubog ng 1 pulgada. Ang sobrang lupa ay mabilis na tumaas sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin. Ang alikabok ay bumalot sa hangin na parang tinakpan ang buong mundo. Sa halos isang saglit, isang pagoda na gawa sa lupa ang lumitaw sa kampo ng army. Ito ay isang 2 palapag na pagoda. Bagamat plain, nagbibigay ito ng isang pakiramdam ng dignidad. Sa isang galaw ng kanyang kamay, nakaya ni Wang Lin na kumuha ng mga pulgada ng lupa mula sa buong kampo ng army upang gawin ang pagoda. Hindi lang ito ikinagulat ni Sima Yan at ang mga regiment leaders, kundi pati na rin ang lahat ng 9,000 demon soldiers. "Pwede na kayong umalis." Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Wang Lin at pumasok sa pagoda. Mabilis na sumunod si 13. Samantalang si Hu Pao ay ngumisi habang tinitingnan ang paligid bago sumunod kay Wang Lin sa pagoda. Pakiramdam niya ay magaan ang loob dahil ang lahat ng naipon na galit mula sa nakaraang kalahating buwan ay nailabas ngayon. Lalo pa niyang nalamang tumaas ang respeto niya kay Wang Lin. Pagpasok ng grupo ni na Wang Lin sa pagoda, si Sima Yan ay nagkumikit ng kanyang kamao, humarap, at umalis ng walang imik. Samantalang ang 9 na regiment leaders ay nagkatinginan. Nagtulungan sila at isa-isa nilang iniwan ang kanilang mga regiment. Mula sa araw na ito, sa 8 regiment leaders na malapit kay Sima Yan, maliban kay Regiment Leader Son na namatay, 3 lamang sa kanila ang nagpatuloy ng malapit na relasyon, habang ang ibang 4 ay dahan-daw ang lumayo kay Sima Yan. Mula sa araw na iyon, ang imahe ni Wang Lin ay naging malinaw sa isipan ng lahat ng sundalo. Simula nang maging commander si Wang Lin, hindi siya nagbigay ng kahit isang utos, ngunit ang kanyang dignidad ay unti-unting lumago kasama ang dugo. Sa Ancient Demon City, may kabuoang 16 na kampo ng militar. Lahat sila ay nakasuot ng itim na armor at tanging ang mga marka nila ang kaunti lamang ang pagkakaiba. Sa ngayon, sa ikatlong kampo ng militar, si Yao Zizu ay tahimik na nag-eensayo sa loob ng isang bahay. Kabag-abag ang gabi, binuksan ni Yao Zizu ang kanyang mga mata. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap ng maliwanag. Sa labas ng bintana, ang buwan ng Demon Spirit Land ay nagbigay ng purpuring liwanag. Gabi ngayon ng semi-annual na pagsikat ng Purple Demon. Ayon sa sabi-sabi, kapag ang Purple Demon ay sumek, ang kalangitan at lupa ay nagkakasama. Kung paano ito nangyayari, wala ni isa ang nakakaalam. Ang sabi-sabi na ito ay nagmula pa sa mga sinaunang panahon, at wala ni isa ang nakapagpaliwanag nito ng malinaw. Huminga siya ng malalim at tumayo. Matapos suriin ang kanyang paligid gamit ang kanyang divine sense, tinapik niya ang kanyang bag ng pag-iingat at isang pulang compass ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Tinitigan ng compass, ipinakita niya ang isang hitsura ng pag-aalinlangan. Pumunta na ako sa lugar na iyon ng 3 beses, at tuwing pupunta ako, pinipigilan ako sa parehong punto. Sinabi ni Daddy na upang makapasok doon, ang aking cultivation ay kailangang umabot muna sa ascendant stage. Ayon sa plano ni Daddy, maghihintay ako dito hanggang sa makaipon ng sapat na demonic spiritual energy upang makapag-breakthrough sa ascendant stage bago pumunta doon, at sa tulong ng blood soul pills, mayroon akong 80% na pagkakataon na makatawid. Ngunit, ang token ay hindi inaasahang lumitaw habang nasa tide phase.
Nagkunot ang magandang kilay ni Yao Zizo habang nag-iisip gamit ang compass sa kanyang kamay. Kung kailan ang aking ama, ang All-Seer, at ang kanyang kasama ay pumunta dito maraming taon na ang nakalilipas, natutunan nila ang tungkol sa lugar na ito mula sa isa sa mga Demon Emperors. Noong nakaraan, wala siyang oras na suriin ang lugar at sumama siya sa iba pa sa pagpapalalim sa Demon Spirit Land. Matapos suriin ang impormasyon sa loob ng mga taon, siya ay 60% sigurado na ang lugar na iyon ay totoo. Kalilimutan ko na, pupunta pa ako isang beses. Kung hindi ko pa rin magawang pumasok, maghihintay na lamang ako hanggang makarating sa Ascendant Stage. Sa katunayan, nagamit ko na ang 3 Blood Soul Pills na ginawa ni Daddy sa 3 huling pagkakataon. Ngayon ay mayroon na lamang akong 6 na pills na natira. Kailangan ko pang maghintay dito ng matagal, kaya't mas mabuting huwag sayangin ang mga ito. Ang isang Blood Soul Pill ay isa pang buhay. Ipinakita ni Yao Zizo ang isang matibay na hitsura. Isa na siyang maganda, at ngayon na may determinasyong nasa kanyang mga mata, siya ay mukhang napaka-heroic at kaakit-akit. Mabilis niyang inilagay ang compass sa lupa at muling tinapik ang kanyang bag ng pag-iingat at isang wax pill ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. May mga hilera ng maliliit na simbolo sa maliit na wax pill na ito. Dahan-daang kumikislap ang mga simbolo na parang umaayon sa frequency ng paghinga at tibok ng puso ng isang tao. Mukhang napakakakaiba. Huminga si Yao Zizo ng malalim at pinisil ang wax pill, at mabilis na lumitaw ang isang patak ng asul na dugo. Ang wax pill ay nagseseyaw sa patak ng asul na dugo na ito. Wala siyang pag-aalinlangan at kinagat ang kanyang daliri, piniga ang ilang dugo, at iguguhit ang isang komplikadong simbolo sa hangin. Pagkatapos lumitaw ang simbolo, mabilis itong nagsanib sa patak ng asul na dugo. Kinuha ni Yao Zizo ang simbolo at ipinatong ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ipinakita niya ang isang ekspresyon ng sakit na unti-unting nawala pagkatapos ng ilang sandali. Habang humihinga ng malalim, itinaas niya ang kanyang daliri at agad na lumabas ang simbolo, bumalik sa patak ng asul na dugo, at lumutang sa hangin. Inilaylay niya ang kanyang kanang kamay at agad na nawala ang patak ng asul na dugo ng walang bakas. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, naglakad at tinapakan ang compass sa lupa. Sa isang kislap ng banayad na liwanag, isang malaking bilang ng mga simbolo ang lumitaw mula sa compass at pinalibutan ang buong silid. Lahat ng ito ay tumagal ng 3 hinga. Pagkatapos ng 3 hinga, biglang nawala si Yao Zizo pati ang compass. Unti-unting lumipas ang panahon. Hindi nagbago ang pamumuhay ni Wang Lin kumpara sa dati. Bihira siyang lumabas sa kanyang silid at buong araw siyang nag-eensayo. Dahan-dahan niyang pinagsasama ang demonic spiritual energy at celestial spiritual energy at nagsusumikap patungo sa huling yugto ng soul transformation. Isang bagay na totoo sa mundong ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga hari sa mundong mortal ay may dignidad at iginagalang ng mga ministro ay dahil ang kanilang distansya mula sa lahat ay ginagawa silang misteryoso. Sa mata ng mga ministro, ang hari na mataas sa kanila ay isang hindi maaabot na nilalang na ang isip ay hindi masusukat, at ito ang nagbigay sa mga hari ng kanilang kaluwalhatian. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay parang ganito sa loob ng kampo ng Black Armor Army. Bihira siyang magpakita, ngunit ang kanyang kaluwalhatian ay unti-unting kumalat araw-araw hanggang sa ganap nitong pinawalan si Sima Yan, na madalas magpakita. Sa mga nakaraang ilang buwan, si Hu Pao ay parang isda sa tubig sa loob ng kampo ng militar. Ang kanyang personalidad ay palaging outgoing, at bagaman may mga isyu sa simula, dahan-dahan itong nawala habang ang panahon ay lumipas. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga koponan sa loob ng kampo ay dahan-dahang tumaas sa paglipas ng panahon. Ito ay lalo na totoo para kay Shu Yu, isang leader ng koponan. Siya ay isang babae, at sa unang pagkakita ni Hu Pao sa kanya, nagulat siya. Mula noon, siya ay in love sa kanya. Sa kabilang panig, si 13 ay nakaupo sa loob ng pagoda, buong araw na nag-eensayo parang tagapagbantay. Ipinakita niya ang hindi pag-aalala sa sinuman maliban kay Wang Lin. Ilang buwan ang lumipas, sa ikatlong kampo ng militar, sa loob ng silid ni Yao Zizo, may isang kumislap ng asul na liwanag. Agad na naging asul na mga simbolo ang liwanag. Ang mga asul na simbolo ay mabilis na umiikot na may isang patak ng asul na dugo sa gitna. Ang patak ng asul na dugo ay patuloy na umiikot na parang kumukulo, at ang pagkulo ay naging mas matindi. Biglang lumaki ang patak ng asul na dugo at naging isang malaking bola ng asul na dugo. Mas mabilis ang pag-ikot ng mga simbolo sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang tumigil ang mga simbolo, parang may isang bagay na tinatawag sila. Lahat sila ay lumipad patungo sa bola ng asul na dugo at pumasok dito. Nang pumasok ang huling simbolo, ang bola ng asul na dugo ay mabilis na lumiit. Hindi ito lumiit pabalik sa isang patak ng dugo, kundi naging hugis ng isang magandang katawan. Hindi ito tumagal ng matagal at natapos sa loob ng 5 hinga ng oras. Ang bola ng asul na dugo ay nawala at pinalitan ng isang katawan ng babae. Ang babae ay napakaganda, may curve sa lahat ng tamang lugar.
Ang kanyang nakakaakit na katawan ay perpekto. Siya ay si Yao Zizo. Muling nabigo ako. Kung hindi lang dahil sa mga blood soul kills, siguro patay na ako ng 4 na beses. Ngunit ngayon, halos kalahati ng breakthrough ko ang nagawa. Kung may isang bagay doon na makakatulong sa akin, sigurado akong magtatagumpay ako. Binuksan ni Yao Zizo ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Ngunit agad niyang pinigil ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Kung may tutulong sa akin. Wang Lin.